Amara, sandali nga muna po. Kanina pa kita pinagmamasdaan. Pakiramdam ko ay balak mo na namang umakyat sa bundok. Kung maaari ay bukas na lamang. Hindi maganda ang kutob ko simula pa kagabi. Hindi ako mapakali. At tila may kung anong bumabagabag sa isip ko. Lola, wag na po kayo mag-alala. Hindi naman ako lalayo. Doon lang ako sa bahaging madalas kong puntahan. Kilala ko na ang lugar na yun. Wala pa namang masamang nangyayari sa tuwing umaakit ako. Kailangan din nating makapag-ipon. Konti na lang ang natitirang bigas natin. Wala na rin tayong panggatong, Lola. Maagang sumilip ang araw sa maliit na baryo ng Malinaw. Isang liblib na lugar kung saan ay napalilibutan ng lunti ang kabundukan at makakapal na kagubatan. Ayon sa mga matatanda, may mga lugar sa gubat na hindi dapat pinupuntahan dahil hindi tao ang tunay na nagmamay-ari ng mga yon. Ngunit para kay Amara, isa lamang yung alamat na pinapasa ng matatanda upang takutin ang mga kagaya niyang bata. Isang payak na kubo na naroon sa gilid ng baryo ang tirahan ni Amara. Kasama niya ang kanyang lola na si Manang Iska. Isang hapon, abala si Amara sa paghahanda ng mga gamit na dadalahin niya sa bundok. Balak na kasing mamulot ng tuyong kahoy na ipagbibili niya kinabukasan sa palengke. Hindi kahoy ang inaalala ko. Kahapon, bago lumubog ang araw ay may nakita akong 7 uwak na paikot-ikot sa tuktok ng bundok. Hindi yun pangkaraniwan. Bata pa lamang ako. Sinasabi na ng aking ama na kapag sabay-sabay na lumilitaw ang 7 uwak, may isang sinaunang lihim na muling magigising. Hindi ko alam kung alamat lamang yon. Pero ayokong ipagsawalang bahala yon. Lola, baka nagkataon lamang ngayon. Marahil ay naghahanap lamang sila ng makakain. Huwag po kayo mag-alala. Pag-iingat ako at babalik ako bago pa lumabog ang araw. Pangako po yan. Kung ganoon, tandaan mo ang sasabihin ko. Huwag kang pupunta sa bahaging may napakalaking balete po. Kahit ano pa ang makita o marinig mo roon, huwag mong lalapitan yon. Kapag may kakaiba kang naramdaman, tumakbo ka kaagad pa uwi. Maliwanag ba? Apo Lola, susundin ko po ang bilin niyo. Ngumiti si Amara bago isinukbit ang kanyang bayong. Kumaway siya sa matanda at nagsimulang maglakad patungo sa paanan ng bundok. Hindi niya alam na ang bili naman ng Iska ay hindi bunga ng takot, kundi ng isang lihim na matagal na nitong ikinukuble. Lumipas ang halos 1 oras ng paglalakad. Napansin ni Amara na sobrang tahimik ng kagubatan. Halos wala siyang marinig na huni ng ibon at maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Bakit parang napakatahimik ngayon? Karaniwan ay maingay ang bahaging ito ng gubat. Kahit mga kuliglig ay wala akong marinig. Nakakapagtaka naman. Nagpatuloy siya sa pamumulot ng mga tuyong sanga hanggang sa mapansin niya na hindi niya namalayang napalayo na pala siya sa pamilyar na daan. Naku, parang hindi ko pa napupuntahan ng lugar na to ah. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang napakalaking punong balete. Napakakapal ng katawan nito at tila ilang daang taon nang nakatanim sa lugar na yon. Nakalutang ang mahabang ugat nito na parabang mga higanting ahas na nakayakap sa lupa. At sa kasagsagan ng pagmamasid ng bata ay biglang yumanig ang buong paligid. Nalaglag ang ilang dahon mula sa mga puno. Kumampay ang mga ibon na kanina pa pala nagtatago at mabilis na nagsiliparan. Lumilindol yata. Kamalasin naman, bakit ngayon pa kung kailan na narito ako sa kabundukan? Hindi pa man siya nakakahakbang ay may kumislap na gintong liwanag sa pagitan ng mga ugat ng balete. Napakunot noo siya. Dahan-dahan siyang lumapit dahil napansin niyang may nakabaon na kakaibang bagay sa lupa. Lumuhod siya at inalis sa mga tuyong dahon hanggang sa tumambad sa kanyang isang lumang susi na yari sa ginto. May nakaukit na 3 magkakarugtong na bilog sa hawakan noon. Napakaganda naman ito. Kanino kaya ito? Para saan naman kaya ang susing to? Wala naman akong nakakitang pintuan o kahit bahay man lang dito sa gubat. Noong sandaling mahawakan niya ang susi, bigla itong uminit. Napaatras tuloy si Amara, ngunit hindi niya mabitiwan ang susi. Kahit ipagpag niya sa kanyang palad, ay hindi ito maalis-alis sa kanya. Para bang may kung anong puwersa na kumapit sa kanyang palad. O, ano ba to? Bakit ayaw bumitaw? Kasabay noon, muling yumanig ang lupa. Mas malakas na at mas mabagsik. Umihip ang napakalakas na hangin, habang ang mga ugat ng balete ay tila bahagyang gumagalaw. Pagkatapos ng pagyanig, ay may isang estrangherang tinig, ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa wakas, natagpuan mo rin ang susi.
Nagsisimula na ang pagbubukas ng iyong kapalaran. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Huwag ka magtago. Harapin mo ako kung sino ka man. Ngunit wala nang sumasagot kay Amara. Kasabay ng pagkawala ng mahiwagang tinig, ay nagsidatingan ng 7 uwak at paikot-ikot na lumipad sa ibabaw ng punong balete. Hanggang sa lumapag ang mga ibong yon, palibot si Amara. Ano ang problema niyong mga ibon kayo? Bakit ang lagkit ng mga titig na sa akin ha? Nagugutom ba kayo? Kung ganun man, lumayo na kayo. Lumipad na kayo dahil wala akong maibibigay sa inyo na pagkain. Nandito ako sa gubat upang manguha ng gatong. Hindi para magpatuka ng mga uwak na kagaya nyo. Lilingalinga lamang ang 7 uwak, nananatiling nakaikot ang mga ito sa bata. Kung kaya naman ay labis na nagtaka si Amara. Ilang sandali pa, nag-iba ang wangis ng mga ibon. Mula sa pagiging uwak ay naging mga nakakatakot na itim na nilalang ang mga ito. Mga aswang? Naku, huwag niyo akong sasaktan. Ayoko pang mamatay. Kailangan pa ako ng lola ko. Pero ngumisi at bumangis-ngis lamang ang mga aswang. Pulang-pula ang mga mata ng mga ito at halata sa ekspresyon ng kanilang mukha ang magkahalong gutom at bangis. Diyan lang kayo. Huwag kayong lumapit sa akin. Kung hindi, papipilitan mo akong saktan kayo. Unti-unting dumais ang mga aswang kay Amara, kung kaya naman ay dagling iwinasiwas ni Amara ang kanyang tanga na itak. Sige lang, lumapit lang kayo. Matagal-tagal na rin namang hindi nababayaran ng dugo itong patalim ng itak ko. Ang alam ko, nakakatalas ng talimang dugo at bungo ng mga aswang. Mukhang gusto kong gawing hasaan itong itak ang mga karne niyo ah. Nagsalubong ang mga kilay ng bata at saka ngumiti sa mga aswang. Isang mabilis at malakas na pag-unday ang kanyang pinakawalan nang maramdaman niya ang sabay-sabay na pagsunggab ng mga nilalang. Dahil doon, napaatras ang 7 aswang na ikinahalakak naman ng bata. Bakit kayo umaatras? Natatakot ba kayo sa itak ko? Ay mga aswang, lumapit kayo sa akin. Ipakita niyo sa akin ang tapang niyo. Puro mga bahag naman pala mga bantot niyo eh. Ibigay mo sa amin ang susing yan bata kung ayaw mong masaktaan. Hindi laro ng bagay na yan. Kaya sige na huwag mo nang ubusin ang pasensya namin. Ibigay mo ng susing yan. Pasensya na, gustuin ko mang ibigay. Mukhang ayaw sumama ng susi sa inyo. Kung gusto niyo akong saktan, ay disaktan niyo na ako. Inay kung matadali niyo ako. Ngumisi ang bata at nanlaki ang kanyang mga mata na naging sanhi upang mapalinok ng laway ang mga aswang. Ibinato ni Amara ang kanyang itak pa itaas. Direkta itong tumama sa mahunang sanga ng puno. Napatingala roon ng mga aswang habang ang bata naman ay nakatakbo ng palayo. Hindi nagtagal ay bumulusok ang mga sanga pababa sa mga aswang at natusok ang mga ito. Sino sa atin ngayon ang nasaktan? Wala pala kayo eh. Iimik-imik pa kayo at magbabanta pero hanggang salita lang pala ang inyong kaya. Diyan na nga lang kayo. Sinasayang niyo lang ang oras ko. Pinulot ni Amara ang kanyang itak at sa kanyang palad ay hawak niya pa rin ang susi. Lumiliwanag ang gintong kulay nito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amara at mabilis nang tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Lola, nasan po kayo? May sasabihin po ako sa inyo. Amara, bakit parang may nangyari eh? Bakit ganyan ang mukha mo? May nakita ka ba sa bundok apo? Lola, hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko, pero may nangyari po sa akin doon. Hindi po ito katulad ng mga dati kong nararanasan sa gubat. Dahan-dahan na inilabas ni Amara ang gintong susi mula sa kanyang palad. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag kung saan niya ito nakuha, biglang natigilan na si Manang Iska. Saan mo nakuha yan? Natagpuan ko po sa ilalim ng isang malaking punong balete. May kumista po sa pagitan ng mga ugat nito, kaya nalapitan ko. Akala ko, ordinaryong susi lamang. Pero nang hawakan ko po ito, bigla itong uminit at hindi ko na mabitiwan. Hindi maaari ito. Tugmang-tugma ang susing yan sa hula ng babaylaan. Lola, ano po ba ang ibig niyang sabihin? Bakit parang kilala niyo ang susi na to? Amara, makinig ka sa akin. Hindi basta-basta ang bagay na hawak mo. Matagal lang may kwento patungkol sa isang susi na may kapangyarihan na hindi naunawaan ng mga karaniwang tao. Ngunit akala ng lahat ay isa lamang yung alamat na tuluyan ng nawala. Kaya po ba kayo natakot nang makita niyo po ito? Oo, Amara. Dahil ang araw na ito ang matagal nang hinihintay ng isang babaylaan. Isang babaylan? Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola?
Napayuko si Manang Iska. Tila matagal na niyang pilit itinatago ang isang alaala na ngayon ay kailangan na niyang sabihin sa bata. Noong isisilang ka pa lamang, may isang babayla na dumating sa ating tahanan. Hindi siya karaniwang manggagamot lamang. May kakayahan siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Ano po ang sinasabi niya tungkol sa akin? Sinabi niya ang pagsilang mo ay may dalang isang malaking kapalaran. Sinabi niya na darating ang araw na ikaw mismo makakatagpo sa isang bagay na matagal nang nawawala. Ang susi po ba ang tinutukoy niya? Oo, gano'n na nga Amara. Para saan daw po ang susi na ito la? Hindi niya sinabi sa akin kung para saan ang susing yaan. Ang tanging sinabi niya lamang kapag dumating ang araw na matagpuan mo ito, kailangan kitang dalhin sa kanya. Kung ganun, kailangan nating hanapin ang babaylan. Gusto kong malaman kung anong sikreto na nagkukubli sa susi na to. Tama ka Apo, hindi na tayo maaaring maghintay pa. Kung totoo nga dumating na ang araw na sinabi niya noon, kailangan nating malaman ang katotohanan bago pa tayo maunahan ng mga nilalang na naghahanap din sa susi na yan. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang gintong susi. Sa unang pagkakataon, naisip niyang maaaring mas malaki pala ang kahulugan ng bagay na natagpuan niya kaysa sa kanyang inaakala. Maghanda ka Amara, bukas ng umaga pupunta tayo sa bahay ng babaylaan. Lola Iska, ngayon na po. Wag na po tayong magsayang pa po ng oras. Apo, gabi na. Delikado kung ngayon tayo maglalakbay patungo sa bahay ng babaylaan. Nasa liblib na lugar ang kanyang tirahan. Lubhang mapanganib kung ngayon tayo pupunta. Hindi pa man nakakapaghanda ang maglola upang matulog, ay biglang napalingon si Manang Iska sa labas ng kanilang kubo. May narinig siyang mabilis na yabag na papalapit mula sa madilim na bahagi ng gubat. Amara, bakit hindi mo pa sinasarang pintuang yan? Masyadong delikado. May nararamdaman akong kakaiba sa labas. Pasensya na po la, nawala lang sa isipan ko. Agad na nagtungo si Amara upang sarahan ang pintuan, ngunit hindi pa man siya nakararating sa pintuan ay natanaw niya ang pagkaripas ng isang aswang patungo sa kanilang direksyon. Nanlilisik ang mga mata nito at handa nang sumunggab sa kanila. Amara, may aswang! Isara mo ang pinto! Bilisan mo! Agad na tumakbo si Amara at isinara ang pinto. Ginawa niyang pabigat doon ng kanyang sarili upang hindi mabuksan ng nilalang. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang matulis at matalas na kuko ang bumaon sa pinto. Mabuti na lamang dahil napigilan niya yon. Lola, kailangan ko po ang tulong niyo. Hindi ko na po kayang magpikil dito. Laba po siyang malakas. Mabilis namang lumapit ang kanyang lola at tinulungan siya na isarang pintuan ng kubo. Hinila nila ang mesa at mga upuan sa sala at iniharang nila sa pintuan. Ang mga balat ng saging at ilang gulay ay natapon sa sala. Pero binaliwala na lamang yun na maglola. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na damputin ang mga nagkalat na gulay at balat ng saging. Nang mapansing epektibo ang kanilang ginawang harang, ay dumastansya na sila mula sa pintuan. Kanina pa ako hinaharas ng mga aswang la. Kawangas ng aswang sa labas ang 7 aswang na nakalaban ko po kanina sa gubat. Kumikilos na sila. Alam nilang nasa yun ang susi Apo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gintong susi na yan. Pwede po bang ibigay ko na lang po sa kanila to? Nang sa ganun po, ay hindi na po nila tayo sasaktan na tahabulin. Hindi maaari. Huwag na huwag mong ibibigay sa kanilang susing yan. Hindi natin alam kung ano ang meron sa bagay na yan. Baka lalo lamang tayo mapahamak at ang ating mga kababaryo kung ipagkakatiwala natin sa mga aswang ang bagay na yan. Kailangan muna natin makausap ang babaylaan. Sa paglaon, biglang tumigil ang pagkalampag ng aswang sa may pintuan. Ilang sandali silang nanatiling tahimik at pinakiramdaman ng paligid hanggang sa may malakas na dagundong ang kanilang narinig mula sa bubong. Lola, nasa taas po siya. Hindi niya tayo nilulupayan. Sinabi ko na naman sa'yo Amara, hindi kanyang titigilan hanggat hindi niya napapasa kamay ang mahiwagang susi na yan. Nangangahulugan lamang na may malaking halaga sa kanilang susi. Kaya hindi natin pwede na ibigay na lamang yan nang basta-basta sa kanila. Baka malagay pa sa panganib ang buong Malinao. Tama ka po Lola. Kailangan na maisanggunin muna natin sa babaylan kung ano ba talagang mayroon sa susi na to. Napatingala silang dalawa habang unti-unting gumagalaw ang bubong ng kanilang kubo. Kumakaluskos ang mga mahunang yero at dahon na ginamit bilang panangga sa kanilang tahanan.
Amara, kunin mo ang tungkod ko. Maya-maya lamang, nakasisiguro ako na magagawa niyang sirain ang bubong natin. Sobrang luma na ng bubong at kinakalawang na rin. Kaya hindi dapat tayo pakampante rito sa loob. Apala, pero kapag pumasok siya at kinalapin natin, baka masira ang mga gamit natin. Mas mabuti nang masira ang ilang gamit natin kaysa mawala sa atin ang susing yan. Agad na kinuha ni Amara ang kanyang itak at iniabot niya naman kay Manang Iska ang lumang tungkod na nakasandal sa gilid ng dingding. Nang mapasa kamay na ng matanda ang kanyang tungkod, ay pinaikot-ikot niya ito sa kanyang mga daliri na para bang baliwala lamang sa kanya ang timbang nito. Lola, hindi ko alam na marunong pala kayong lumaban. Hindi porket matanda na ako ay puro pagwawalis na lamang ang alam ko po. Hindi napigilan ni Amara ang bahagyang pagngiti kahit nakakaramdam pa rin siya ng pagkabahala sa mga posibleng mangyari kapag napasok na sila ng aswang. Sinisimulan niya ng tuklapin ng bubong Lola. Mukhang nawiwili pa siya sa ganyang ginagawa. Hayaan mo siya na magkaroon naman siya ng libangan bago natin siya paslangin. Sandaling natahimik ang dalawa bago biglang bumukas ang bahagi ng bubong. Isang malaking nilalang ang bumagsak papasok sa kanilang kubo. Ayun na siya. Nariyan na ang mabantad nating bisita, Lola. Dumapo ang aswang sa gitna ng sala at agad na tumingin yun kay Amara. Ngunit bago pa ito makalapit, nadulas ito sa mga gulay na naiwan ni Manang Iska sa sahig. Lola, epektibo pala mga gulay niyo laban sa aswang. Hindi yan panlaban, hindi ko lang nailigpit kanina. Tumayo ang aswang at muling sumugod, ngunit agad na iniharang ni Manang Iska ang kanyang tungkod. Napangisi ang aswang sa galit at muling lumapit. Ngunit mabilis na inampas ni Manang Iska ang tungkod sa sahig, kung kaya naman ay napaatras ito. Amara, huwag mo nga hayaang makuha niya ang susi. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Ayaw ka rin namang ibigay. Sinugod muli ng aswang si Amara, ngunit mabilis siyang umiwas. Sa pagmamadali ng nilalang, ay tumama ang ulo nito sa nakalaylay na yero galing sa bahagi ng bubong na nabutas nito kanina. Lola, tingnan mo siya. Napanit na siya. Sirami ng mga barbero sa bayan. Sa kalawang yero pala talaga siya nagpaahit. Galit na tumayo ang aswang at muling nagtangkang sumugod. Nagmistula itong itlog na galit. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay sabay na kumilos ang maglola. Inihagis ni Amara ang kanyang itak habang itinutulak naman ni Manang Iska ang nilalang gamit ang kanyang tungkod. Tumama ang itak na kahoy sa poste sa likod ng aswang at bumalik ang isang malaking bahagi ng bubong na kanina pa lumuwag dahil sa ginawa nitong pagpasok. Dahil doon ay tuluyang natumba ang nilalang at hindi na muling gumalaw pa. Lola, natalo natin siya. Mukhang gana na nga, apo. Akala ko mahirap kalabanin ng aswang. Madali lang naman pala. Huwag kang masyadong magyabang, apo. Isa pa lamang yan. Mas marami pa sila na nagtatangkang kuhanin ng susing yan. At kahit natalo natin siya, nasira naman ang bubong ng bahay natin. Ay nako. Huwag nawang umulan mamaya. Magmumukha talaga tayong mga basang sisiw nito. Bukas na lamang po natin ayusin la. At saka maayos pa naman po ang bubong sa kwarto natin. Matibay rin po ang kandado ron. Ang mahalaga ngayon ay nasa akin pa rin ng susi at hindi nakuha ng aswang na yun. Napatingin si Amara sa gintong susi na hawak niya. Muli itong bahagyang kumikislap habang nanatiling tahimik ang buong paligid. Pagsapit ng umaga ay maagang nagising ang maglola. Hindi na nila inaksaya pa ang oras dahil alam nilang bawat sandali ay mahalaga. Matapos nilang maghanda ng ilang pagkain at gamit na kakailanganin sa paglalakbay, agad nilang nilisan ang kanilang kubo. Bago tuluyang umalis, huling tininan ni Amara ang kanilang tahanan. Kahit wasak ang isang bahagi ng bubong dahil sa nangyaring pag-atake ng aswang, hindi yun naging dahilan upang umatras siya. Sa halip, ay mas lalo siyang naging determinado na malaman kung ano ang tunay na hiwagang taglay ng susi na pumili sa kanya. Amara, handa ka na ba? Apo Lola, handa na po ako. Kahit hindi ko pa alam kung ano naghihintay sa atin, kailangan natin malaman ang katotohanan tungkol sa susi nito. Mabuti, tandaan mo lamang ang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mawawala sa akin tabi. Hindi natin alam kung anong mga nilalang ang maaari nating makasalubong sa paglalakbay natin. Apo La, hindi na po ako aalis sa tabi niyo. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa hilagang bahagi ng kagubatan kung saan sinasabing naninirahan ang babaylan.
Habang lumalalim sila sa gubat, unti-unting nag-iiba ang paligid. Nagiging mas malamig ang hangin. Hindi na pamilyar kay Amara ang lugar na kanilang tinatahak. Ang mga punong nakapaligid sa kanila ay mas matatanda at mas malalaki kaysa sa mga nakikita niya sa kanilang baryo. Lola, sigurado po ba kayong narito ang bahay ng babaylan? Tama kaya ang daang tinatahak natin? Oo naman na po. Matagal na panahon na mula nang huli ako makarating dito. Pero hindi ko makakalimutan ang lugar na to. Kailangan lamang natin magpatuloy. Ang tahimik po kasi rito. Parang kahit mga hayop ay ayaw gumawa ng ingay. Nahiya siguro sila sa akin. Minsan, ang katahimikan ng pinakaunang babala na may kung anong nagmamasid sa paligid. Kaya maging alisto at mapagmatsyag ka. Napahigpit ang hawak ni Amara sa gintong susi. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit, tila may kakaibang bigat ang nararamdaman niya habang papalayo sila sa kanilang tahanan. Ilang sandali pa ang lumipas habang patuloy silang naglalakad nang biglang may marinig silang kakaibang kaluskos mula sa kanilang itaas. Lola, narinig mo po ba yun? Huwag kang gagalaw, Amara. Mukhang may nakabalot na mahay ka sa kagubatang ito. Ngunit bago pa sila makapag-ingat, biglang may mabilis na gumapang mula sa mga puno. Mga makakapal at matitibay na baging ang biglang bumaba mula sa itaas at mabilis na pumulupot sa kanilang mga binti. Lola, nadakip nila ang mga paa ko. Diyos ko, apo, akala ko may engkanto ng humipo sa mapuputikong binti. Mga baging lang naman pala. Agad na lang sinubukang hilahin ng mga baging, ngunit tila may sariling lakas ang mga ito. Habang nagpupumigla sila, lalo lamang humihigpit ang pagkakakapit ng mga baging sa kanilang katawan. Huwag kang magpanika po. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa pagpupumiglas. Perla, paano tayo makakawala? Sa isang iglap, biglang hinila pa itaas ng mga baging ang maglola. Unti-unti silang umaangat mula sa lupa hanggang sa tuluyang maiangat patungo sa isang malaking sanga ng puno. Nakasabit silang dalawa sa itaas habang mahigpit na nakapulupot ang mga baging sa kanilang mga binti. Napapikit na lamang si Manang Iska nang mapagtanto ang kanilang kalagayan. Kainamang buhay ito. Mabuti na lamang at nakinig ako sa asawa ko noon na magsuot ng pantalon kapag naglalakbay sa gubat. Lola, ano naman ang kinalaman ng suot nating pantalon sa sitwasyon po natin ngayon? Syempre naman, isipin mo kung nagpalda tayo ngayon. Baka hindi lang mga ibon at langgam ang makakita sa atin. Baka pati mga espiritu sa gubat. Matawa kapag nakita nilang sinauna kong underwear. Hindi napigilan ni Amara ang matawa kahit nasa mapanganib sila nakalagayan. Lola, nasa panganib tayo ngayon pero nagagawa niyo pa rin po magpiro. Minsan na po, kailangan din nating tumawa. Kung puro takot lamang ay isipin natin. Baka mauna pa tayong sumuko bago pa tayo makaligtas dito. Pero paano tayo makakawala rito, Lola? Baka may sariling buhay ang mga baging. Sa ngayon, hindi ko rin alam. Mukhang kagagawa ng babaylan kung bakit nangyayari sa atin to. Nilapatan niya panigurado ng mahiga ang mga halaman sa bahaging ito ng gubat upang magsilbi niyang proteksyon sa mga kalaban. Noon ay wala namang ganito. Hindi naman tayo mga kaaway Gusto lang nating humingi sa kanya ng tulong. Napagkamalan lang siguro tayo mga kalaban. Pero huwag ka mag-alala po dahil gagawa tayo ng paraan para makaalis sa lugar na to. Tahimik na pinagmasdan ni Manang Iska ang mga baging. Habang sinusuri niya ang mga ito, napansin niyang bahagyang kumikislap ang gintong susi sa kamay ni Amara. Para bang tumutugon ito sa mga baging na mahigpit na nakapulupot sa kanilang mga binti. Amara, tingnan mo ang susi para may kakaibang ginagawa ito. Napatingin si Amara sa kanyang kamay. Muli na namang nagliwanag ang gintong susi habang unti-unti na lumalakas ang kislap nito. Lola, sa tingin mo po ba ay may kinalaman ito sa mga baging? Hindi ko alam po, pero sa mga nangyayari simula nang matagpuan mo yan, mukhang hindi ordinaryong bagay ang hawak mo. Subukan mong ilapit sa mga baging. Maingat na inilapat ni Amara ang gintong susi sa baging na nakapulupot sa kanyang binti. Noong sandaling dumikit ang dulo ng susi sa matigas na halaman, bigla itong kumilos. Biglang nanginig ang mga baging na parabang nakaramdam ng takot. Ibinaba ng mga ito ang maglola pabalik sa lupa at unti-unting kumala sa kanilang mga katawan at nagsimulang umatras palayo pabalik sa mga sanga. Mukhang kinikilala nila ang mahiwagang susi na hawak mo, Apo. Gumana nga po. Ibig sabihin, mahiwaga nga talaga ito at hindi natin pwedeng ipamigay sa mga aswang.
Baka gamitin lamang nila sa kasamaan. Pinagmasdan ni Manang Iska ang gintong susi na hawak ng bata. Halata sa kanyang mukha ang pagtataka sa nangyari. Mahigpit namang hinawakan ni Amara ang gintong susi. Kumuha siya ng tali at ginawa niyang kwintasyon upang matiyak na hindi mahuhulog at para maiwasan ang pagkawala nito. Kailangan talaga nating makarating sa babaylan. Marami pa tayong kailangan na malaman, Lola. Tama ka, Apo. Huwag na natin patagalin pa ang paglalakbay natin. Nagpatuloy ang maglola sa paglalakad sa gitna ng malawak at mapanglaw na gubat. Habang papalalim sila sa hilagang bahagi, lalo nilang nararamdaman na tila may mga lihim ang lugar na matagal nang naghihintay na mabunyag. Halos 1 oras nang naglalakad ang maglola, ngunit tila hindi sila umuusad. Ilang ulit na nilang nadaanan ng isang malaking bato na nababalot ng lumot at isang baluktot na punong kawayan na may 2 magkadikit na katawan. Lola, hindi ba't nadaanan na natin ang batong yan kanina? Hindi lang kanina, pang-4 na beses na yan natin yung nakikita. Mukhang inililigaw na tayo ng kagubatan. Kaya pala pakiramdam ko kanina pa tayo paikot-ikot. Akala ko pa naman, lumalakad lang tayo ng napakabagal. Huwag ka mag-alala, kapag mahiwagang gubat ang pinasok mo, normal lang ang maligaw. Pakiramdam ko, may salaulang elemento ang nagkakagusto sa akin. Ayaw niya siguro tayong paalisin sa bahaging ito para matagal-tagal niya ako masilayaan. Mahirap kasing pakawalan ng isang tulad ko. Lola, baka natutuwa lang sa'yo ang elementong yun. Mukha ka kasing manika. Talaga po, mukha ba talaga akong manika? Apo Lola, yung ginagamit sa pambabarang. Ewan ko sa'yo, Amara. Hindi mo man lang sinakyan ng pagiging dilulo ko. Mas mabuti pang ipagpatuloy na natin ang paglalakad. Baka sakaling makita na natin ang tamang daan. Napapangiti na lamang si Amara habang pinagpapatuloy nila ang paglalakad. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanilang nagagawa ay biglang umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon at nagsimulang gumalaw ang mga damo sa kanilang paligid. Lola, may paparating yata. Sa isang iglap, may isang aninong mabilis na lumundag mula sa likod ng isang malaking puno. Isang anggitay ang lumapag sa kanilang harapan. Ang anggitay ay ang katawagan sa mga babaeng tikbalang. Mahaba ang kanyang buhok, matulis sa mga tenga, at ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay kawangis ng kabayo. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang makintab na kampilan. Hanggang dito na lamang kayo. Walang sino mang maaaring dumaan sa kakubatang ito. Hindi na naghintay pa ang anggitay. Mabilis nitong iniunday ang kampilan kay Amara. Mabuti na lamang dahil nagawa ito na ilaga ng bata. Aba, teka lang naman. Masyado naman yatang mainitin ang ulo mo. Mabilis na yumuko si Amara, kaya dumaan lamang sa ibabaw ng kanyang ulo ang matalim na kampilan. Amara, tama yan. Huwag mo nga hayaang tamaan ka. Lola, ang bilis niya. Para ako nakikipaggabalan sa inahing manok na may espada. Muling sumugod ang anggitay. Sa pagkakataong yon, iniharang ni Amara ang kanyang itak habang mabilis namang umiwas si Manang Iska sa isa pang pag-atake. Hindi tayo mananalo dito kung puro iwas lang tayo. Gusto ko pa pong mabuhay la. Kapag pumalag tayo sa kanya, baka mapaaga ang buhay natin dito. Biglang umikot ang anggitay at muling itinaas ang kampilan. Ngunit bago pa nito maibaba ang sandata, biglang kumislap ang gintong susi na nakasabit sa leeg ni Amara. Napahinto ang anggitay. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa gintong susi. Unti-unti niyang ibinaba ang kampilan at nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. O bakit? Bakit parang bigla siyang bumait? Huwag kang gagalao, mukhang kinikilala niya ang gintong susing yan. Ilang sandali na nakatitig ang anggitay sa gintong susi bago siya bahagyan na yumuko bilang tanda ng paggalang. Lola, kanina parang gusto niya akong tadtarin. Ngayon naman, parang gusto niya akong batiin na magandang araw. Ang bilis namang magbago ng mood niya. Hindi nagsalita ang anggitay. Dahan-dahan lamang siyang umurong ng ilang hakbang bago mabilis na tumakbo paloob sa makapal na kagubatan hanggang sa tuluyan na siyang maglaho. Kasunod ng kanyang pagkawala ay nagsimulang kumilos ang mga makakapal na damo at palumpong at lumitaw ang isang makitid ngunit malinaw na landas na kanina ay hindi nila nakikita. Lola, mukhang itinuro niyo sa atin ang tamang daan. Mukhang gano'n na nga, Apo.
Mabuti na lamang at dala mo ang gintong susing yan. Kung hindi, baka hanggang ngayon, inahabol pa rin tayo ng kampilan niya. At baka hanggang bukas, paikot-ikot pa rin tayo sa batong may lumot na yun. Konti na lang, alos magkamustahan na kami ng batong yun. Napangiti si Manang Iska at sabay silang nagpatuloy sa bagong landas na nabuksan sa kanilang harapan. Hindi nagtagal ay narating ng maglola ang isang malawak na lawa. Napakalinaw ng tubig nito at halos hindi makita ang kabilang pampang dahil sa makapal na hamog na nakabalot sa paligid. Sa gilid ng lawa ay may isang lumang bangkang yari sa kahoy na tila matagal nang walang gumagamit. Lola, may bangka rito. Ito po ba ang dapat natin nasakyan? Mukhang oo po. Wala naman ako nakikitang ibang daan sa paligid. Nung huli ako naparito, sinabi sa akin na kailangan tawirin ang lawang ito bago marating ang tirahan ng babaylaan. Maingat na itinulak ni Amara ang bangka hanggang sa lumutang ito sa tubig. Sumakay muna si Manang Iska bago siya sumunod. Kinuha ng bata ang isang sagwan at dahan-dahan na itinulak ang bangka papalayo sa pampang. Bakit naman napakalayo ng tirahan ng babaylan, Lola? Daig pa niya ang manok na labuyo kung umiwas sa tao. Kung gusto lang pala niyang mapag-isa, sana nagtayo na lang siya ng bahay sa ulap. Abaya po, wala tayong karapatang kwestiyonin kung saan niya gustong manirahan. Kung tutuusin, tayo ang may kailangan sa kanya. Hindi siya ang may kailangan sa atin. Opo naman, Lola. Napaisip lang naman po ako. Kung ako ang babaylan, magtatayo ako ng bahay malapit sa palengke para kapag may bibili ng isda, pwede na rin dumaan sa kanya para magtanong tungkol sa mahika. Mas kikita siya roon ng pera. Ikaw talaga kung gano'n ang ginawa ng babaylaan. Baka wala na siyang oras sa pagmumuni-muni Maghapon na lang siyang sasagot sa mga tsismosa sa baryo. Ang sabagay po, baka pati nawawalang manukay sa kanya pa ipahanap. Napailing na lamang si Manang Iska habang bahagyang napapangiti. Nagpatuloy si Amara sa pagsagwan at unti-unti na lumayo ang bangka sa pampang. Sa simula ay payapa ang tubig. Halos hindi gumagalaw ang ibabaw ng lawa at malinaw na naaaninag ang kanilang refleksyon. Ngunit habang papailalim sila sa gitna ng lawa, unti-unting nagbago ang anyo ng tubig. Nagsimulang umalon ang dating payapang ibabaw nito, lumalakas ang pag-indayog ng tubig at bahagyang umuuga ang lumang bangka. Lola, napapansin mo po ba? Kanina'y parang silamin ng tubig, pero ngayon ay parang may kung ano gumagalaw sa ilalim. Napapansin ko rin na po, humigpit ka sa pagkakahawak sa bangka, huwag kang bibitew. Ilang sandali pa, lalo pang lumakas ang pag-alon. Kumakalabog ang ilalim ng bangka at nagsimula itong umalog sa gitna ng lawa. Ang tubig na kanina'y payapa ay tila biglang nabuhay. Umiihip ang malamig na hangin habang ang bangka ay wala namang tigil sa pag-uga. Lola, di na po normal ang mga alon. Mukhang may bagyo yatang paparating. Kumapit ka apo, huwag mong bibitiwan ang bangka. Biglang umangat ang isang napakalaking alon sa kanilang harapan. Mula sa gitna nito ay dahan-dahan na lumitaw ang isang sirena. Mahaba ang kanyang buhok na tila sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa matingkad na bughaw na kulay habang mariin niyang pinagmamasdan ang maglola. Lola, may sirena. Huwag mo siyang titigan ng matagal, mapanli lang ang kanyang titiig. Hindi nagsalita ang sirena. Sa halip ay dahan-dahan niyang iniangat ang isa niyang kamay. Sa isang kisap mata ay nagsimulang umikot ang tubig sa paligid ng bangka. Kumapit ka, Lola. Mukhang may masama siyang binabalak sa atin. Hindi nagtagal, may isang dambuhalang alon ng rumagasa sa kanilang bangka. Tuluyang tumaob ang bangka at kapwa sila bumagsak sa malamig na tubig ng lawa. Mabilis na lumangoy si Amara, paibabaw, at sa kanya kaagad hinanap ang kanyang lola. Lola, nasa na po kayo? Ilang sandali pa, umahon si Manang Iska habang hingal na hingal. Apo, nandito ako. Magkatabi silang lumangoy patungo sa nakataob na bangka. Ngunit bago pa sila makalapit ay muling lumitaw ang sirena sa kanilang harapan. Unti-unti itong lumalangoy papalapit sa kanila habang kumikislap ang kanyang mga mata. Lola, mukhang hindi pa siya tapos sa atin. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, iihawan ko talagang sirena ngayon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kapag narinig niya ang sinabi mo, tsak nakatapos na ng buhay natin. Biglang napangiwi si Manang Iska at napahawak sa isa niyang binti. Unti-unting lumubog si Manang Iska
dahil hindi na niya maigalaw ng maayos ang kanyang paa. Lola, ano po ang nangyari? Tutubuan na po ba kayo ng kaliskis? Ang binti ko, pinupulikat ako. Lola, kumapit po kayo sa akin. Huwag kayong lumubog. Wala kayong ngasang. Galis lang ang meron kayo. Agad na lumangoy si Amara papalapit kay Manang Iska at inalalayan ng matanda. Ngunit habang ginagawa niya yon, ay papalapit din sa kanila ang sirena. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Mahigpit na niyakap ng bata ang kanyang lola habang pilit silang lumalangoy papalayo. Ngunit napakabilis ng sirena sa tubig. Ilang di pa na lamang ang pagitan nila nang biglang kumistap ang gintong susi na nakasabit sa leeg ni Amara. Lalong luminaw ang gintong liwanag nito hanggang sa tumama sa mukha ng sirena. Biglang huminto ang sirena, nawala ang matalim na tingin nito at unti-unti ring nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Tahimik lamang nitong pinagmasdan ang gintong susi bago marahan na yumuko. Lola, tumigil siya. Kumalma ng sirena. Hindi na muling nagtangkang lumapit ang sirena. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumalangoy sa likuran ng maglola. Maingat nang itinulak ang nakataob na bangka hanggang sa muling pumihit ito sa tamang ayos. Pagkatapos ay isa-isa niyang inalalayan na maglola upang makabalik sa bangka. Nang makasakay na silang dalawa ay tahimik lamang siyang tumingin kay Amara sa loob ng ilang sandali. Mukhang kinikilala din niya ang susi, Lola. Hindi nagsalita ang sirena. Dahan-dahan siyang lumingon, sumisid sa ilalim ng lawa at tuluyan naglaho sa kailaliman ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na ring naging payapa ang ibabaw ng lawa. Muling kinuha ni Amara ang sagwan at pinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Hindi na muling nagpakita ang sirena hanggang sa marating nila ang kabilang pampang. Pagkadampi ng bangka sa lupa ay mabilis na bumaba ang maglola. Pareho silang pagod na pagod sa nangyari kaya napahiga sila sa malambot na damuhan habang kapwa sila hinihingal. Ay salamat. Akala ko kanina, sa tiyan na ng sirena ang tuloy natin. Mabuti na lamang, marunong pa akong lumangoy. Kung hindi ay baka lumubog na ako sa ilalim ng tubig. Baka isda na mismo nagtatanong sa akin kung saan ako nakatira. Lola, sirami ng pinagdaanan natin. Parang gusto ko munang matulog dito kahit 5 minuto lang. 5 minuto lang. Baka mamaya pagising mo ay may balbas ka na. Sobrang tagal ng 5 minuto para sa pagpapahinga. Hindi pa man sila tuluyang nakakabawi ng hininga ay bigla nilang naramdaman ang malamig na talim ng bakal na nakatutok sa kanilang mga ulo. Lola, napasukan yata ng lamig ang ulo ko. Huwag kang gagalawa po. Hindi lamig yan. Nararamdaman ko rin. Dahan-dahang iniangat ng maglola ang kanilang mga ulo. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang isang matandang babaylan na nakatayo sa kanilang harapan. Mahaba ang maputi nitong buhok na nakatali sa likuran at balot ng lumang kasuotan ng kanyang katawan. Sa lubong ang kanyang mga kilay habang mahigpit na hawak ang 2 matatalim na kampilan na nakatutok sa maglola. Agad na nagtaas ng mga kamay ang maglola. Hindi man nila maaninag ang buong mukha ng matanda. Sapat na ang 2 matatalim na kampilan upang malaman nila na hindi ito basta-bastang tao. Sandali, huwag mo kaming saktaan. Hindi kami makakaawa eh. Nanatiling nakatutok ang 2 kampilan sa kanila. Hindi man lang kumurap ang babaylan habang pinagmamasdan ang maglola. Hindi mo ba ako nakikilala? Mahal na babaylan. Bahagyang kumunot ang noo ng babaylan, ngunit hindi pa rin ito nagsalita. Ako si Iska, ang lola ng batang namatayan ng ina nung siya'y isinilaang. Ikaw ang dumating nun sa aming tahanan. Ikaw ang nagsabi na pinagpala ang batang yon dahil siyang itinakda ng kapalaraan. Saglit na natahimik ang paligid. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng babaylan habang pinagmamasdan si Manang Iska. Ikaw ba talaga yun, Iska? Oo naman, nadagdagan lang ang ganda ko. Hindi mo na kaagad ako nakilala. Tumatanda ka na talaga, mahal na babaylaan. Hindi mo na maaninag ng lubusan ng aking rilaag. Pasensya ka na Sa tagal kasi nating hindi nagkita, Iska, nagbuka ka ng kalaban. Napahagikik ng bahagya si Amara dahil sa usapan ng 2 matanda. Dahan-dahang ibinaling ng babaylan ng kanyang paningin kay Amara. Tahimik niyang sinuri ang bata mula ulo hanggang paa.
Nang mapadako ang kanyang tingin sa gintong susing nakasabit sa leeg ni Amara, bigla itong kumislap. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng babaylan. Unti-unti niyang ibinaba ang dalawang kampilan hanggang sa tuluyan niya na inilayo ang mga ito sa maglola. Ang gintong susi. Suot na niya ang gintong susi. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na kayo palang dumating. Marami ng masasamang nilalang ang nagtangkang makarating sa aking tahanan nito mga nakaraang taon. Kaya napilitan ako na mag-ingat. Isinukbit ng babaylan ang dalawang kampilan sa kanyang likuran bago tuluyan na lumapit sa maglola. Maari na kayong tumayo ngayon. Wala na akong dapat na ipangamba rito. Ligtas na kayo. Maligayang pagdating sa aking teritoryo. Ngumiti si Manang Iska at marahang tumango. Sumunod naman si Amara sa babaylan habang tinatahak nila ang isang makitid na landas na napalilibutan ng matatayog na puno. Ilang sandali pa ay bumungad sa kanila ang tahanan ng babaylan. Hindi yun isang karaniwang kubo. Itinayo ito sa ibabaw ng malalaking ugat ng isang napakatandang balete. Ang mga dingding nito ay yari sa kawayan at matitibay na kahoy, habang ang bubong ay binubuo ng makakapal na dahon ng nipa at anahaw. Nakapalibot dito ang iba't ibang halamang gamot na may sari-saring kulay. May mga nakasabit ding tuyong ugat, baging, dahon at mga halaman na hindi pa kailanman nakita ni Amara. Sa harapan ng bahay ay may maliliit na palayok na puno ng makukulay na bato at mababangong usok na dahan-dahan na umaakyat sa hangin. Lola, ang dami palang halaman dito. Para tayong pumasok sa pinakamalaking butika sa buong kagubatan. Kaya huwag kang basta-basta hawak ng kahit ano. Baka mamaya ang akala mong halamang gamot, halamang pampatulog na pala sa kalabaw. Napangiti ang babaylan habang binubuksan ang pintuan ng kanyang bahay. Pagpasok nila sa loob ay bumungad ang isang malinis at maaliwalas na silid. May mga estanteng yari sa kawayan na puno ng mga banga, lumang aklat, pinatuyong bulaklak at iba pang kakaibang kasangkapan. Sa gitna ng bahay ay may maliliit na dapugan na bahagyang naglalabas ng init. Maupo muna kayo. Napansin kong basang-basa pa rin ang inyong mga kasuotan. Baka magkasakit pa kayo o magpapatuloy kayong ganyan. Pasensya na mahal na babaylaan. Hindi namin inaasahang may sirenang sasalubong sa amin sa lawa. Iska, may mga ekstrang kasuotan ako rito. Hindi nga lamang ako sigurado kung magkakasya sa inyo. Pero pwede niyong suotin ng pansamantala habang pinapatayo niyo ang inyong mga damit. Pumasok ang babaylan sa isang maliit na silid at maya-maya ay bumalik na may dalang dalawang malalaking kasuotan. Heto, isuot niyo. Subukan niyo, baka magustuhan niyo rin. Tinanggap yun ng maglola at agad na nagpalit ng damit. Paglabas ni Amara galing sa silid kung saan siya nagbihis, ay halos matisod siya sa sobrang habang kasuotan. Sayad na sayad ito sa sahig at halos hindi na makita ang kanyang mga paa. Lola, sigurado po ba kayong damit ito? Baka ko talaga ito, tapos pinasuot lang sa akin. Napalingon si Manang Iska sa kanyang apo at saka napatingin din sa sarili. Ang manggas ng kanyang suot ay lampas na sa kamay niya habang ang laylayan ay halos walisin na ang sahig. Apo, parang hindi na tayo manlalakbay. Mukha na tayong sasali sa isang kulto. Kulto? Lola, mas malala pa yata ako. Isang hakbang ko pala. 3 beses ko nang naapakan ng sarili kong damit. Kapag tumakbo ako, baka mauna pong makarating ang laylayan kaysa sa akin. Hindi napigilan ng babaylan ang mapatawa habang pinagmamasdan niya ang itsura ng maglola. Pasensya na kayo. Yun na lamang ang natitira kong mga kasuotan. Matagal na kasing walang bumibisita rito. Ayos lang mahal na babaylaan. Mabuti na rin ito kaysa maglakad kaming basa ang mga damit. Kailangan lang namin siguraduhin na hindi kami matisod sa sarili naming mga suot. Huwag kayo mag-alala. Bagay naman sa inyo mga kasuotan ko. Masasanay din kayo habang tumatagal. Sa bagay, tama po kay mahal na babaylan. May mabuti rin palang naidudulot ang damit na to. Hindi na po ako mangangailangan ng kumot kapag matutulog. Ihiga na lang ako at ibabalit ko ang laylayan sa buong katawan ko. Aba po, baka bukas ay hindi ka na namin makita. Nakatago ka na sa loob ng sarili mong damit. Napangiti ang babaylan habang inaanyayahan silang maupo sa isang mababang hapag na yari sa kawayan. Halimo na kayo, kumain tayo. Tsak na gutom na kayo sa haba ng inyong nilakbay. Isa-isang inilapag ng babaylan ang mga pagkain na inihanda niya
Sa gitna ng hapag ay may isang malaking inihaw na isda na mga bango pa ang usok. Ang laki naman po ng isda. Saan niyo po nahuli yan? Hindi ako ang nanghuli niyan. Handog yan ng isang matalikong kaibigang Serena. Paminsan-minsan ay nag-iiwan siya ng mga huling isda bilang pasasalamat. Kung ganun, mabaitin pala ang Serena ngayon. Mahal na babaylan. Hindi ko akalaing mayroon pala siyang ganong kabuting kalooban. Kung ganoon, mabait din palang Serenang yon. Mahal na babaylaan. Hindi ko akalaing mayroon pala siyang ganoong kabuting kalooban. Mabait? Lola, hindi po ako sang-ayon dyan. At bakit naman na po? Siya ang dahilan kung bakit basa ang mga damit natin. At dahil dito, napasuot ako ng damit na parang tolda. Tingnan niyo nga po ang manggas ko. Lampas na sa dulo ng mga kuko ko. Paano ako kakain ito? Baka ang manggas pa ang unang mabusog kaysa sa akin. At kahit ang mga langaw, natatakot na lumapit sa mangko ko. Akala yata nila ay binubugaw ko sila gamit ang damit ko. Napatingin si naman ng iska at ang babaylan sa manggas ni Amara na halos matakpan na ang mangkok na nasa harapan niya. Iha, mukhang kailangan mo munang igulong ang manggas bago ka makasubo. Kapag ginulong ko pa po ito, baka abutin tayo ng hapunan bago ko matapos. Hindi napigilan ng tatlo ang sabay-sabay na pagtawa. Maya-maya, inayos ni Amara ang manggas ng kanyang damit at tahimik silang nagpatuloy sa kanilang pagkain. Matapos ang kanilang pagkain, nagganda ang babaylan ng isang maliit na sisidlan na may lamang mababangong halamang sinunog bilang insenso. Unti-unting kumalat ang manipis na usok sa loob ng bahay habang ang tatlo ay nakaupo ng pabilog sa sahig. Sa gitna nila ay inilagay ni Amara ang gintong susi na bahagyang kumikislap sa ilalim ng liwanag na mga kandila. Mahal na babaylaan, matagal ko nang iniisip. Ang gintong susi ba na yun ay pambukas ng isang malaking baul ng kayamanan? Marahil ay nakatago ro ng mga lumang ginto o mga bagay na iniwan ng mga ninuno. Bahagyang ngumiti ang babaylan habang nakatingin sa susi. Hindi iska, hindi kayamanan ang binubuksan ng gintong susi na yan. Kung ganun po, ano po ang bubuksan nito? Ang susi na yan ang magpapalaya sa tatlong mabubuting nilalaang na matagal na nakakulong sa kamay ng mga aswaang. Tatlong nilalaang, mahal na babaylaan, naguguluhan po ako. Noon pa man, may mga nilalang nang tumututol sa kasamaan ng mga aswang iska. Sila ang ilan sa mga naging hadlang sa paghahari ng mga halimaw na alipin ng dugo at dilim. Ngunit nang lumakas ang kapangyarihan ng pinuno ng mga aswaang, gumamit siya ng isang itim na ritual upang hulihin ang mga nilalang na yon at ikulong sa kanilang lungga. Bakit po nila ikinulong? Dahil alam ng mga aswang na habang naroon ng mga tagapagtanggol na yon, hindi nila malaya magagawa ang kanilang mga balak. Kaya itinago nila sila sa pinakapusod ng gubat sa isang lugar na hindi basta naabot ng sinuman. At ang susi po na ito, ang makakapagpalaya po sa kanila. Tama, Amara. Ngunit hindi magiging madali ang paggawa sa kanila. Ang lungga ng mga aswang ay protektado ng mga sinaunang mahika at mga nilalang na sumusunod sa kanilang mga pinuno. Teka lang, mahal na babaylaan. Sino-sino ba ang mga nilalang na nakakulong doon? Ang unang nilalaang ay si Lunaya, ang batang diwata ng kalikasan. O, batang diwata po? Oo, bagamat bata pa siya, taglay niya ang kapangyarihan na hindi matatawaraan. Nasa kanyang mahiwagang binhi. Isang binhing kaya magpatubo ng anumang halaman, magpagaling ng sugat, at magbigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ng mga halaman sa paligid niya. Malaking tulong siya sa paglaban sa mga aswang, kaya siya ang isa sa mga unang hinuli ng mga ito. Bahagyang kumislap ang gintong susi habang patuloy na nagsasalita ang babaylan. Ang ikalawang nilalaang ay si Taraak, ang batang tikbalang na anak ng isang anggitay. Ang gitay? Katulad po ba ng nakasalubong namin ni Lola sa gubat? Oo, ngunit si Taraak ay kakaiba sa kanilang lahi. Taglay niya ang gintong buhok, isang bagay na naglalaman ng pambihirang kapangyarihan. Bukod doon, mayroon siyang lakas na higit pa sa karaniwang tikbalang. Ngunit dahil sa kanyang murang edad, hindi niya nagawang makatakas nang siya'y hulihin ng mga aswang. Kawawang mga bata, kahit sila ay nadamay sa digmaan ng mabuti at masasama. Tama ka, Iska. At ang ikatlong nilalang ay si Marina, ang batang Serena, na tagapangalaga ng tubig. Sandaling tumigil ang babaylan at tumingin sa kumikislap na susi. Napatingin si Amara sa babaylan. Marina, ano naman po ang kakayahan ni Marina, mahal na babaylan? Taglay niya ang mutya ng tubig, isang mahiwagang hiyas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang pagalingin ng mga sugatan, linisin ang anumang lason, at protektahan ang mga nilalaang na nangangailangan ng tulong mula sa kapangyarihan ng tubig.
Nanahimik ang maglola habang pinakikinggan ang mga salita ng babaylan. Sina Lunaya, Tarak at Marina ay hindi lamang basta mga nilalang. Sila ang tatlong batang mandirigma na minsang humadlaang sa paglaganap ng kasamaan ng mga aswang. Ngunit dahil sa ginawa ng kanilang pinuno, sila ay nabihag at ikinulong. Kaya pala kinikilala ng mga nilalang sa gubat ang susi na ito. Ganun na nga Amara dahil alam nilang ang mga may hawak nito ang siyang maaaring magbalik ng pag-asa sa mundo ng mga tao at ng iba pang mga inosenteng nilalaang. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang gintong susi habang patuloy na umiikot ang usok ng ensenso sa kanilang paligid. Hindi na po ako makapaghintay pa. Kailangan nating iligtas si Lunaya, Tarak at Marina. Kung matagal na silang nakakulong dahil sa mga aswang, ayokong dagdagan pa ang paghihintay nila. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang gintong susi habang nakatingin dito. Bukod doon, matagal-tagal na rin po akong walang kaibigan. Siguro kapag napalaya natin sila, magkakaroon na rin ako ng mga makakasama sa paglalakbay. Ano ka ba naman na po? Pwede mo akong maging kaibigan. Hindi mo kailangan maghanap pa ng iba. Pasensya na po la, pero hindi naman po pwedeng ikaw lang ang kasama ko palagi. Hindi na rin po kayo pwedeng sumabay sa matagalang habulan. Ang bilis kasing sumasakit ng tuhod mo eh. At saka kapag madilim na po, kailangan ko pa kayong alalayan dahil nalalabo na rin ang mga mata nyo. Ayoko pag napapagod kayo dahil lang sa gusto ko na makapaglaro. Ikaw talaga po. Hindi mo na ako ipinagtatanggol. Inilalantad mo pa ang kahinaan ko. Nagbibiro lang naman po ako, Lola. Gustong gusto ko na po kasing ipagtanggol si Lunaya, Tarak at Marina. Kawawa po kasi sila eh. Tsaka na matagal na silang hinihintay na umuwi sa kanilang mga pamilya. Maganda ang hangarin mo, Apo. Pero hindi ako papayag na basta-basta ka na lang nasusugod sa lungga ng mga aswaang. Baka ikaw naman ang mapahamak. Ayokong matulad ka sa mga batang sinabi ng mahal na babaylaan. Napangiti naman ang babaylan habang pinakikinggan ang maglola. Ngunit maya-maya ay naging seryoso ang kanyang mukha. Tama ang iyong hangarin, Amara. Mabuti ang puso mo dahil nais mong tulungan ng mga nakakulong na nilalaang. Ngunit hindi sapat ang mabuting hangarin lamang upang harapin ang mga aswang. Tama ang sinabi ni Iska, hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Ibig sabihin po, hindi pa tayo maaaring pumunta ron? Hindi pa, Apo. Alam kong nais mong tumulong. Ngunit hindi kita hayaang sumabak sa isang labanan na hindi mo pa kayang harapin. Pero Lola, kaya ko naman pong lumaban. Alam ko, nakita ko kung paano mo hinarap ang mga aswang sa gubat. Ngunit iba ang kalaban na harapin mo ngayon. Hindi lahat ng laban ay napagtatagumpayan sa tapang lamang. Tama si Iska, ang tapang ay mahalaga, ngunit kailangan din ng kaalaman, disiplina at kakayahan. Kung papasok ka sa lungga ng mga aswang nang hindi handa, maaaring ang ganitong susi pa ang mawala sa'yo. Delikado kung maagaw ito ng iba. Mas lalong mawawalan tayo ng pag-asa, baka mas lalong malubog sa takot ang buong Malinao. Napayoko si Amara habang iniisip ang sinabi ng babaylan. Kailangan mo munang hasayan ang iyong sarili, Amara. Matututuhan mong gamitin ang iyong lakas, kontrolin ang iyong takot at lumaban ng may tamang paraan. Nang sa ganoon, kapag dumating ang oras ng pagsagip, hindi ka lamang aasa sa swerte. Tumango si Manang Iska na tila natuwa sa kanyang narinig. Yan ang gusto kong marinig. Mabuti na lamang at pareho tayo ng iniisip, mahal na babaylaan. Ayoko makita ang apo ko na harap sa panganib nang wala man lamang na sapat na paghahanda. Kung ganun po, magsasanay mo na ako. Oo, Apo. Hindi upang pigilan ka namin, kundi upang masiguradong makakabalik ka na rin ng ligtas matapos mong gawin ang dapat mong gawin. At tandaan mo, Amara, ang tunay na mandirigma ay hindi lamang marunong umatake. Marunong din siya maghintay, mag-isip at maghanda. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang gintong susi. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang pagligtas sa tatlong nilalang ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng susi, kung hindi tungkol sa pagiging karapat-dapat na gumamit nito. Maagang natulog ang maglola matapos ang mahabang paglalakbay at mga pangyayaring kanilang pinagdaanan. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na puno ng panganib, nakapagpahinga ng maayos si Amara. Ngunit hindi pa man lubusang sumisikat ang araw, ay bigla siyang nagising dahil sa isang malakas na tunog mula sa labas. Malakas na kalampag ng isang malaking batingawang umaalingaw-ngaw sa buong paligid ng bahay ng babaylan. Ano po yun? May umaatake na naman ba? May aswang ba? Agad na bumangon si Amara at muntik pang matisod sa sobrang laking damit na suot niya. Habang hinahanap niya ang kanyang sandata,
nakita niyang nakatayo na si Manang Iska sa tabi ng pintuan. Huminahon ka, apo. Hindi yun aswang. Yun ang paraan ng babaylan upang gisingin ka. Ganyan po ba siya gumising ng tao? Akala ko may gumuho ng bundok. Kinabahan naman ako ron. Sa labas ng bahay ay naghihintay na ang babaylan habang hawak ang kanyang tungkod. Amara, oras na upang simulan ng iyong pagsasanay. Halika na rito. Ngayon na po agad. Kakagising ko pa lamang. Sandali, magbibihis lang po ako. Tuyo na rin na naman ang mga damit ko. Ang isang mandirigma ay kailangan matutong bumangon kahit hindi pa handa ang katawan. Pero ang katawan ko po ay handa na sana. Sa pagkain nga lang. Bahagyang napangiti ang babaylan, ngunit nagpatuloy lamang sa paglalakad. Dinala niya si Amara sa isang malawak na hawan sa gitna ng kagubatan. Malinis ang paligid at napapaligiran ito ng matatandang puno. Sa gitna ng lugar ay may mga nakabaong kahoy na tila ginagamit sa pagsasanay. Mga bato na kailangang lampasan at iba't ibang bagay na susubok sa lakas at bilis ng isang mandirigma. Lola, dito po ba talaga ako magsasanay? Oo po, dito ka tuturuan ng babaylaan. Maganda naman po ang lugar, pero may isang malaking problema. Ano yun, Amara? May mali ba sa lugar na nakasanayan ko ng pagpraktisaan? Wala po ako nakakitang pagkain. Mahal na babaylan, mahirap po lumaban ng walang laman ng tiyan. Baka imbes sa kalaban ng makita ko, pagkain ng makita ng mga mata ko. Huwag ka mag-alala, magluluto ang iyong lola ng ating agahan. Kung ganun po, pwede bang kumain muna tayo? Kapag maaga kang matututo, mas mabilis kang makakakain ng agahan. Napabuntong hininga si Amara habang tinitingnan ang hawan. Ibig sabihin po, kailangan ko munang matuto bago ako pakainin? Tumpak. Tamang-tama ang iyong hinala. Ang hirap naman po. Ang tiyan ko ang unang gustong sumuko bago pa ako magsimula. Hindi napigilan ni Manang Iska ang bahagyang pagtawa. Nagtungo siya sa bahay ng babaylan at iniwanan ang babaylan at si Amara sa lugar na pagsasanayan. Kailangan niya kasing magluto muna. Sige na po, simulan mo na. Mas mabilis kang matatapos kapag hindi ka puro reklamo. Pagluluto na muna ako. Huminga na lamang ng malalim si Amara at humarap sa babaylan. Sige po, anda na ako mahal na babaylan. Tumango ang babaylan at itinaas ang kanyang tungkod. Mabuti kung ganoon. Simula ngayon, hindi lamang lakas ang iyong sasanayan, kundi ang iyong isip, katawan at puso bilang isang tunay na mandirigma. Hindi pa man tuluyang naiaayos ni Amara ang kanyang tindig, ay biglang nagsimulang gumalaw ang lupa sa gitna ng hawan. Umuga ang mga damo at unti-unting umangat ang mga ugat mula sa ilalim ng lupa. Mula roon ay lumitaw ang isang kakaibang nilalang na may anyong babae, ngunit ang kanyang balat ay tila yari sa makapal na balat ng punong kahoy. Lola, mahal na babaylan, normal po ba na may babaeng tumutubo mula sa lupa rito? Hindi sumagot ang babaylan. Sa halip ay bahagya lamang siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang nilalang. Huwag kang matakot, siya si Lunara, isang kaibigan ko at sa kabilang lahi ng mga tagapangalaga ng kagubatan. Siya ay babaeng tuod, tutulungan ka niya upang masubukan ang iyong kakayahan. Unti-unting gumalaw ang mga sanga sa katawan ni Lunara. Mula sa kanyang mga braso ay humaba ang mga galamay nito na tila mga buhay na baging na mabilis na gumagapang sa lupa. Siya po ang tutulong sa akin. Parang mas mukha po siyang tutulong para ilibing ako rito ng buhay. Papatayin niya po yata ako eh. Sa tingin pa lang niya, gusto niya na akong bigtiin ng baging. Huwag pag-isipan ng ganyan ng kalaban, Amara. Ang tunay na pagsasana ay hindi lamang tungkol sa impresyon mo sa kalaban. Ito ang patpat. Tanggapin mo ito. Patpat po, makapangyarihan yung kalaban ko, tapos eto lang yung panlaban ko. Naku po, yari talaga ako nito. Sa ngayon, yun ang magiging sandata mo. Mahal na babaylan, hindi ko po minamalitang patpat, pero ang babaeng tuod po ay may mga baging na kayang humuli sa akin. Samantalang itong akin, pantusok lamang ng prutas. Kahit anong sandata pa yan, magagawa mong talunin ng kalaban. Hindi nasusukot sa sandata ang kakayahan ng isang mandirigma, kundi sa kung paano niya ito gamitin sa digmaan. Pagganahin mo ang iyong isip, hindi lamang ang hawak mo. Biglang gumalaw ang babaeng tuod, mabilis na dumula sa mga baging patungo kay Amara. Agad na tumalon ng bata palayo. Ngunit hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mahabang galamay. Ang bilis niya. Sinubukan niyang tamaan ng patpat ang mga baging, ngunit tila walang epekto ang kanyang ginawa. Sa bawat pag-iwas niya ay may panibagong galamay na sumunod sa kanyang kilos. Huwag mong labanan ang bawat galaw niya.
Pagmasdan mo muna ah. Napaatras si Amara habang patuloy na umiikot sa paligid niya ang mga baging. Sa halip na sumugod, huminto muna siya at pinagmasdan ang galaw ng babaeng tuod. Hindi siya basta humahapol. Sumusunod siya sa direksyon ng katawan ko. Kung ganun, hindi ko kailangan talunin ng baging niya. Kailangan ko lang siyang papuntahin kung saan ko gusto. Mabilis siyang tumakbo sa isang tabi. Sumunod ang mga baging ni Lunara. Ngunit bigla siyang nagbago ng direksyon at tumalon sa kabilang bahagi ng hawan. Dahil sa biglaang pagbabago ng kilos ni Amara, nagkagulo ang mga baging na sumusunod sa kanya. Nagtagpo-tagpo ang mga ito hanggang sa tuluyang pumulupot sa sariling katawan ng babaeng tuod. Sinubukan ng babaeng tuod na kumawala, ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakabuhol ng kanyang sariling mga galamay. Siya rin pala ang nakahuli sa sarili niya. Bahagyang yumuko si Lunara at tuluyan ang natumba sa damuhan. Magaling Amara, hindi lakas ang ginamit mo upang manalo. Ginamit mo ang iyong pagmamasid at tamang pag-iisip. Biglang may naamay si Amara mula sa direksyon ng bahay ng babaylan. Napangiti si Amara nang maramdaman ang mabangong amoy ng niluluto na pagkain. Sandali po, ano po ang amoy na yun? Ang amoy na yon ay galing sa niluluto ng Lola Iskamo. Sa wakas, akala ko po ang susunod na pagsubok ay ang pagtitiis ng gutom. Sakto ang oras mo Amara, mukhang tapos na ang una mong pagsubok. Luto na rin ang pagkain. Sa kabilang banda, dahan-dahang tumayo ang babaeng tuod at saka bumalik sa anyo nito bilang tahimik na tagapangalaga ng gubat. Binabati kita Amara, sa loob lamang ng ilang sandali ay nagawa mong malampasan ang unang pagsubok. Lubos mo akong pinahanga. Unang pagsubok? Ibig sabihin, hindi pa tapos? May mga kasunod na pagsubok pa? Marami pa, huwag kang magmadali at balang araw, magiging mahusay ka rin. Kumpara sa ngayon. Mabuti na lang po at tapos ang unang pagsubok. Mas handa na akong harapin ng pagkain kaysa sa kalaban. Napangiti ang babaylan habang sabay silang nagtungo sa bahay upang kumain muna ng agahan bago ipagpatuloy ang susunod nilang pagsasanay. Masayang pinanood ni Manang Iska ang kanyang apo habang kumakain. Halata sa mukha ng matanda ang saya at pagmamalaki dahil sa unang pagsubok na nalampasan ni Amara. Hindi ko akalain na ganoon kabilis mong maiisip ang paraan upang malampasan ang pagsubok apo. Hindi po talaga lakas ang kailangan la. Kailangan lang po sigurong hindi magpanik. Mabuti at natutuhan mo na yon. Ngunit huwag mong kalilimutan na marami ka pang pagdaraanan. Tumango si Amara habang patuloy na sinisimsim ang pagkain sa kanyang harapan. Sinulit niya ang bawat subo ng agahan na inihanda ni Manang Iska. Kakain na po muna ako ng marami. Baka ramdam ko, bawat pagsubok na susunod ay mas mahirap kaysa sa una-una. Mabuti at alam mo, baka mamaya ipati plato. Gusto mo nang kainin dahil sa pagod. Hindi naman po la. Napangiti ang maglola habang nagpapatuloy sa pagkain. Matapos nilang magpahinga ng ilang sandali, muling bumalik sina Amara at ang babaylan sa malawak na hawan upang ipagpatuloy ang pagsasanay. Sumama na rin sa kanila si Manang Iska upang manood ng kanilang pagsasanay. Ngunit pagdating nila roon ay iba na ang anyo ng paligid. Hindi na tahimik ang hawan tulad kanina. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang gumalaw kahit walang hangin. Ang mga damo sa gitna ng lugar ay bahagyang yumuyuko na para bang may paparating na malakas na puwersa. Mahal na babaylan, parang iba naman po ang pagsubok na to. Kinakabahan ako kung ano naman ang susunod na lilitaw dyan. Tama ka Amara, ang susunod na haharapin mo ay hindi lamang susubok sa iyong isip, kundi pati sa iyong tapang at kakayahan sa pakikipaglabaan. Biglang nagsimulang umikot ang hangin sa gitna ng hawan. Lumakas ito ng lumakas hanggang sa maging isang maliit na ipo-ipo na umiikot sa lupa. Natangay ang ilang dahon na tuyong sanga habang nakatingin ang maglola sa gitna ng nagbabagong paligid. Napayaka pa si Manang Iska sa isang puno sa takot na baka ay tangayan siya ng malakas na hangin. Ilang sandali pa ay unti-unting humupa ang umiikot na hangin at mula sa gitna nito ay lumitaw ang isang pamilyar na nilalang. Isang anggitay ang dahan-dahan na humakbang palabas. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang tindig ay puno ng lakas. Siya yun? Nakita ko na siya nun. Siya yung anggitay na nakasalubong natin ng apo. Nako, lubhang mapanganib ang isang yan. Masugid na tumingin ang babaylan kay Amara. Ang nilalang na ito ang magiging susunod mong pagsubok. Kailangan mo matutuhan kung paano haharapin ang isang kalaban
na mas mabilis at mas malakas kaysa sayo. Siya ang Anggitay na ina ni Taraak. Napatingin si Amara sa Anggitay habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang sandatang patpat. Ihanda mo ang iyong sarili, Amara. Hindi sapat ang pagkakaroon ng gintong susi. Kailangan mong patunayan na karapat dapat kang magdala nito. Matagal na nagkatitigan sina Amara at ang Anggitay. Walang nagsasalita sa dalawa habang ang hangin sa paligid nila ay tila huminto. Pareho lamang nilang hinihintay kung sino ang unang kikilos. Biglang kumislap ang mga mata ng Anggitay. Mula sa kanyang kamay ay unti-unting lumitaw ang isang makintab na kampilan. Mabilis nitong hinawakan ng sandata at itinaas yon habang nakahanda ng sumugod. Hindi nagpahuli si Amara. Itinaas niya ang kanyang patpat at ilang ulit itong inikot sa kanyang mga daliri na parabang isang tunay na kampilan ang kanyang hawak-hawak. Kahit patpat lang ito, gagawin ko itong pambihirang sandata. Sa isang iglap, sumugod ang Anggitay. Mabilis na bumaba ang kampilan nito, ngunit agad na umiwas si Amara. Sa unang salubong pa lamang ay napaatras ang bata dahil sa lakas ng hagupit ng kalaban. Grabe, parang hindi siya umahawak ng kampilan. Parang buong puno ang dala niya. Paano namang hindi pagsasanay ito eh? Gusto niya yatang ilabas sa akin ng galit niya sa mga aswang. Muling umatake ang Anggitay. Sinubukan ni Amara na harangin ito gamit ang kanyang patpat, ngunit sa lakas ng salpok ay tumilapon siya sa damuhan. Huwag kang susuko. Hanapin mo ang paraan upang makasabay sa kanya. Tura ng babaylan, habang si Manang Iska naman ay lubha ng kinakabahan. Dahan-dahang tumayo si Amara at muling humarap sa Anggitay. Sa halip na salubungin ng mga malalakas na hampas nito, pinagmasdan muna niya ang bawat galaw ng kalaban. Napansin niyang bagamat mabilis at malakas ang Anggitay, kinailangan itong gamitin ng buong lakas sa bawat pag-atake. Hindi ko kailangan na pantayan ng lakas niya. Kailangan ko lang malaman kung kailan ako kikilos. Muling sumugod ang Anggitay. Sa pagkakataong yon ay mas maayos nang nakaiwas si Amara. Hindi man niya napipigilan ng bawat hampas. Nagagawa naman niya na sabayan ng bilis at galaw nito. Sa tuwing iuunday ng Anggitay ang kampilan nito ay lumilihis si Amara. Kapag umaabante ang Anggitay ay mabilis siyang umaatras. Hindi niya hinahayaan na direktang tamaan siya ng mga malalakas na pag-atake nito. Ngunit biglang nagbago ang kilos ng Anggitay. Nagpakawala ito ng isang napakalakas na sipa. Agad na tumakbo si Amara palayo at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Pumagsak ang sipa ng Anggitay sa puno at sa lakas nito ay agad na nabiyak ang katawan ng kahoy. Mabuti na lang at hindi ako ang natamaan ng sipa niya. Kung hindi, baka pati alaala ko ay kailangan ko na ring hanapin. Baka kung saan ako pulutin. Hindi pa man siya nakalabas ay muling umatake ang Anggitay. Mabilis na lumapit si Amara sa likod ng isang malaking bato upang gawing pananggayon. Ngunit sa isang malakas na hampas lamang ng kampilan ay nabasag ang malaking bato. Pati ba to? Hindi niya pinapatawad. Paano na lang kung natamaan niya ang bungo ko? Baka di na ako nakabangon. Patuloy ang pag-atake ng Anggitay, ngunit habang tumatagal, unti-unti ring bumibigat ang kilos nito. Nagsimula itong mapagod dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Napansin naman niya ni Amara, huminga siya ng malalim at hinigpitan ang hawak sa kanyang patpat. Ngayon na ang pagkakataon ko. Mabilis siyang tumakbo patungo sa Anggitay. Tumalon siya at ginamit ang balikat ng nilalang upang makalampas sa harapan nito. Pagkatapos ay dumapo siya sa likuran ng Anggitay at itinaas ang kanyang patpat na parang sasaksakin ng leeg nito. Tapos ka sa akin ngayong tikpa lang. Amara, tama na, huwag mo siyang sasaksakin. Biglang napahinto ang bata na natiling nakataas ang kanyang kamay habang nakatingin sa babaylan. Huwag mong kalilimutan, hindi mo siya kalaban, pagsasanay lamang ito. Dahan-dahan na ibinaba ni Amara ang kanyang patpat at napatingin sa Anggitay. Bahagyang yumuko ang Anggitay bilang pagtanggap. Pagkatapos ay tumingin ng babaylan kay Amara. Pasensya na po, nadala lang ako. Magaling Amara, hindi mo natalo ang Anggitay dahil mas malakas ka. Nalampasan mo ang pagsubok dahil natutuhan mo gamitin ang iyong utak at tiyaga. Yan ang gusto kong makita sa iyo, Apo. Hindi puro tapang, marunong ka na mag-isip bago kumilos. Mas mahirap palang maging mandirigma kaysa sa inaakala ko. Unti-unting nagsimulang umikot muli ang hangin sa paligid ng Anggitay bago ito tuluyang mawala. Bahagya itong yumuko kay Amara bilang pagkilala.
Sa isang iglap ay naglaho ang anggitay at bumalik sa kanyang sariling tirahan sa kailaliman ng kagubatan. Matapos ang ikalawang pagsubok, muling naglakbay ang maglola kasama ang babaylan patungo sa kabilang bahagi ng kagubatan. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang malawak na lawa na napaliligir ng matataas na puno at makakapal na halaman. Pagkakita pa lamang ni Amara sa malinaw na tubig, ay agad na siyang napatingin sa babaylan para bang nahuhulaan na niya kung ano ang susunod niya na harapin. Huwag niyong sabihin na kailangan ko na naman pong lumaban sa isang nilalang mula sa lawa na to. Tama ang hinala mo, Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang lakas at bilis sa lupa ang kailangan mong matutuhan. Ibig sabihin po, si tubig naman. Oo, ang isang tunay naman dirigma ay hindi lamang dapat handa sa lugar na pamilyar sa kanya. Kailangan niyang matutong kumilos kahit saan siya dalhin ang kanyang kapalaran. Sa lupa, sa kagubatan, at maging sa kailaliman ng tubig. Napatingin si Amara sa lawa habang iniisip ang sinabi ng babaylan. Hindi niya maiwasang maalala ang nangyari sa kanila ni Manang Iska nang sila ay baliktarin ng sirena sa kanilang paglalakbay. Kung ganun po, kailangan ko palang maging handa kahit saan. Tama. Dahil hindi mo alam kung saan dadalhin ng susi ang iyong mga susunod na hakbang. Lumapit naman si Manang Iska sa kanyang apo at bahagyang tinapik ang balikat nito. Huwag ka mag-alala po, naniniwala akong kakayanin mo ito. Talaga po, Lola? Hindi naman po ako sanay lumangoy ng matagal. Ano ka ba? Bata ka pa lamang ay sinasanay na kitang lumangoy noon sa batya. Sa batya po, Lola? Di naman yata yung matatawag na pagsasanay. Aba, huwag mong maliitin ang batya, apo. Doon nagsisimula ang lahat. Nakita ko pa nga noon na kaya mong lumutang at sumipa ng maayos. Lola, baka naman po naliligo lang ako noon. Hindi lang yon. Minsan nga, nakita pa kitang lumangoy sa tubigan ng mga kalabaw natin sa bukid. Huwag po kayo maingay la. Nakakaya sa babaylan ng karanasan kong yun. Ang mahalaga, buhay ka naman at natuto ka. Kaya laban lang. Kakayanin mo yan, apo. Hindi napigilan ng babaylan ang bahagyang pagngiti habang pinagmamasdan ang maglola. Mukhang hindi lamang lakas ang minana mo, Amara, sa iyong lola. May tapang ka rin na hinubog ng iyong lola, lalo na sa paglangoy. Napatingin muli si Amara sa malawak na lawa. Bagamat may kaba pa rin siya, mas naging determinado ang kanyang mukha. Sige po, haharapin ko rin ang pagsubok ko na ito para kina Lenaya, Tarak at Marina. Kakayanin ko ang laban na to. Tumango ang babaylan. Habang nakatingin sa gitna ng lawa, ilang sandali silang nanatiling nakatingin sa tahimik na lawa. Walang anumang gumagalaw sa ibabaw ng tubig hanggang sa unti-unting nagkaroon ng maliit na bilog sa gitna nito. Lumawak ang bilog habang may kung anong bagay na dahan-dahang umahon mula sa kailaliman. Napatingin si Amara at napakunot ang kanyang noo nang makita ang isang maliit na isdang lumutang sa ibabaw ng tubig. Yun lang po. Yan po ba ang sasubok sa akin? Akala ko naman ay isang napakalaking halimaw. Maliit na isda lang pala. Parang tilapia lang na nalikaw. Huwag mong maliitin ang anumang nilalang, apo. Hindi lahat ng maliit ay mahina. Opo, Lola. Pero mukhang kaya ko naman pong kausapin ang isdang yan kung sakali. Ngunit bago pa siya makapagsalitang muli, biglang umalon ang tubig. Isang mabilis na anino ang dumaan sa ilalim ng lawa at sa isang iglap ay sumulpot ang isang nilalang mula sa kailaliman. Isang sirena ang biglang lumitaw at agad nitong sinakmal ang maliit na isda sa ibabaw ng tubig. Sa gulat ni Amara ay napaatras siya ng ilang hakbang papalayo sa lawa. Hindi pala kalaban ng isdang yun? Pagkain pala siya ng sirena na makakalaban ko. Dahan-dahang umangat ang sirena mula sa tubig at tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at ang kanyang anyo ay kapareho ng nilalang na minsan na nakita nila sa lawa. Siya po yung sirenang nakasalubong natin ng Lola. Tama ka, Amara. Ang sirenang yan ay ang ina ni Marina. Siya ang nakaharap niyo noon ni Iska. Siya ang haharapin mo ngayon para sa iyong ikatlo at huling pagsubok. Napatingin si Amara sa lawa at pagkatapos ay sa kanyang sarili. Siya po ang sasubok sa akin. Noong una kaming nagkita, muntik na niya kaming patayin sa lakas ng alon. At ngayon, kailangan mo matutuhan kung paano kikilos sa harapan ng isang nilalaang na mas sanay kaysa sayo sa kanyang sariling tahanan. Dahil dadayuhin mo sa takdang panahon ng mga aswang sa mismong lungga nila. Mas sanay sila roon at kapag hindi ka marunong makibagay at kumilos sa ibang kapaligiran, mabilis ka lang nila na matatalo. Itinaas ng babaylan ang kanyang kamay at itinuro ang tubig.
Ano pang hinihintay mo, Amara? Lumusong ka na at simulan na iyong huling pagsasanay. Pero katutuyo lamang nitong damit ko. Nakakapagod na po magsuot ng malakamang damit mahal na papailan. Wala ka na mapagpipilian pa. Mababasa at mababasa ka talaga. Sige na, huwag ka na magreklamo pa. Umapa ka na sa tubig. Sige na nga. Huminga ng malalim si Amara. Sandali niyang hinawakan ng gintong susi na nakasabit sa kanyang leeg bago siya tuluyang humakbang patungo sa lawa. Kung kinaya ko ang babaeng tudot ang anggitay, kakayanin ko rin ng sirenang to. Unti-unting lumubog ang kanyang mga paa sa malamig na tubig sa lawa. Hindi pa man tuluyang nakakahakbang si Amara. Sa mas malalim na bahagi ay biglang nawala ang sirena sa kanyang paningin. Oo? Sinapunta siya? Sinasabi ka na nga ba? Lagi na naman ako nito. Wala naman kasi akong hasang eh. Mukha lang akong malangsa. Pero di ako kagaya ng isda na magaling sa... Bago pa niya matapos ang sasabihin, ay may biglang humawak sa kanyang bukong-bukong. Isang malakas na puwersa ang humila sa kanya pababa sa kailaliman ng lawa. Bitiwan mo ako? Tura ng bata sa kanyang isipan. Pilit siyang nagpupumiglas habang mabilis na lumulubog. Sa una ay hirap na hirap siyang gumalaw. Mabigat ang tubig at tila bumabagal ang bawat galaw ng kanyang katawan. Paulit-ulit siyang umiiwas sa mga biglang pagsalakay ng sirena. Ngunit sa ilalim ng tubig ay tila dihado siya sa bawat kilos. Habang tumatagal, unti-unti niyang naaalala ang mga itinuro sa kanya ni Manang Iska noong bata pa siya. Hindi siya nagpadala sa takot. Kinontrol niya ang kanyang paghinga at hindi na siya basta-bastang nagpupumiglas. Unti-unti ring bumilis ang kanyang pagkilos sa ilalim ng tubig. Nagagawa na niyang umiwas, lumiko at sumipa ng mas maayos. Sa unang pagkakataon ay nakasabay na siya sa bilis ng sirena. Samantalang, sa ibabaw ng lawa, hindi mapakali si Manang Iska. Mahal na babaylaan, ang tagal na nila sa ilalim. Hindi na yata makahinga ang apo ko. Baka kung ano na namang masamang nangyari sa kanya. Tulungan na natin siyang mahiahon. Baka nilunod na siya ng sirena. Magtiwala ka lamang, Iska. Huwag mong pangunahan ang kapalaran ng bata. Paano ako hindi mag-aalala? Apo ko yun. Lumipas pa ang ilang sandali na natiling tahimik ang ibabaw ng lawa. Kasunod noon ay biglang umalon ang tubig. Isang tao ang unang lumutang at si Amara yon. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Manang Iska. Malakas na huminga si Amara habang maayos siya na lumulutang sa ibabaw ng lawa. Halatang pagod, ngunit ligtas. Amara, Diyos ko, salamat at ligtas ang apo ko. Napangiti ang matanda nang makitang walang anumang malubhang nangyari sa kanyang apo. Ilang sandali pa, may isa pang lumutang sa tabi ni Amara. Yun naman ay ang sirena. Ngunit paglitaw nito, halos mapatayo sa gulat si Manang Iska at ang babaylan. Namamaga ang magkabilang mata ng sirena. Kulay ube ang paligid ng mga mata nito at halos nakapikit na sa sobrang pamamaga. Gusot-gusot pa ang buhok nito at halatang dumaan sa matinding bakbakan. Pasensya na, medyo nadamihan yata ang pagsinda ko. Apo, ano bang ginawa mo? Mukha na siyang dumaan sa 100 bugbog. Hindi ko rin po namalayan la. Siya kasi nang siyang sumusukot. Nagtatanggolin naman po ako ng sarili ko. Napahawak ang babaylan sa noo at napailing habang pinagmamasdan ng sirena. Amara, pagsasanay lamang ito. Hindi paligsahan kung sino ang mas maraming mapapasa. Hinimas ng sirena ang namamaga nitong mga mata bago napabuntong hininga. Bagaman halatang masakit ang mukha nito, bahagya pa rin itong yumuko bilang pagkilala sa husay ng bata. Nakasimangot ito habang marahan na hinihimas ang namamaga nitong magkabilang mata. Tumingin muna itong muli kay Amara bago bahagyang umiling. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadyang makmukha kang makipagsintukan sa 10 kalabaw. Napabuntong hininga na lamang ang sirena. Bagya itong kumaway sa 3 bilang pamamaalam bago dahan-dahan na sumisid pabalik sa kailaliman ng lawa hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Mukhang matagal-tagal muna bago siya aahon sa lawa. Napuruhan mo yata siya, apo. Huwag kayo mag-alala. Mabilis gumagaling ang mga sirena. Ngunit sigurado ako na hindi kanya malilimutan dahil bukod tangi ikaw lamang ang nakabubog sa kanya ng ganon, Amara. Magkakasabay na naglakad ang 3 pabalik sa bahay ng babaylan. Basang-basa na naman ang kasuotan ni Amara kaya pagdating nila, muli siyang pinahiram ng babaylan ng isa nitong napakalaking damit. Pagkalabas ni Amara mula sa gilid, muling napatingin sa kanya si Manang Iska at ang babaylan. Aba po, mukhang mas malaki pa yata ang damit na yan.
kaysa sa nauna mong sinuot nung nakaraan. Lola, hindi ko na po alam kung damit ba talaga ito o tolda. Kapag umihip ang hangin, baka isipin ng mga iba na bagong bahay nila to. Bagay naman sa iyo. Masasanay ka rin, Amara. Apo, mahal na babaylan, kapag giniginawa ko, hindi ko na kailangan ng kumot. Pwede ko na rin po kayong pasukubin dito. Kasya pa yata rito ang dalawa eh. Napatawa ang dalawa sa reklamo ng bata. Kahit siya ay napapangiti na rin habang pilit na itinatali ang laylayan ng damit upang hindi niya yun maapakan. Matapos ang ilang sandali, naupo silang tatlo sa loob ng bahay. Habang pinagmamasdan ng babaylan si Amara, ay dahan-dahan itong tumango. Binabati kita, Amara. Nalampasan mo ang 3 pagsasana ay hindi naging madali ang bawat pagsubok. Ngunit napatunayan mong marunong kang gumamit ng isip, lakas at tapang sa tamang pagkakataon. Ipinagmamalaki kita po. Malayo pa ang iyong lalakbayan. Ngunit malayo na rin ang narating mo. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, baka hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ako ng mga baging ng Anggitay at ng Serena. Tandaan mo, Amara, ang tunay na pagsubok ay hindi ang mga ginawa natin ngayon. Ang mga ito ay paghahanda lamang sa laban na naghihintay sa iyo. Kinagabihan, tahimik ang buong kagubatan. Tanging huni ng kuliglig at mahinang pagaspas ng mga dahon ang maririnig sa paligid ng bahay ng babaylan. Habang nagpapahinga ang tatlo sa loob ng bahay, biglang kumatok ang kakaibang amoy sa ilong ng babaylan. Agad siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa labas ay may ilang aninong dahan-dahan na naglalakad, papalapit sa kanyang tahanan. Sinasabi ko na nga ba, may mga aswang na nakapanig sa aking teritoryo. Nang marinig ang babaylan, ay tumayo na rin sina Amara at Manang Iska. Paano nakarating sila rito? Inoong kami nga. Pahirapan ang sinuong namin bago makalampas sa mga bantay sa gubat at lawa. Mukhang nakalusot sila sa mga bantay ng kagubatan. Marahil ay nagpapahinga ngayon sina Lunara, ang Anggitay at ang Serena. Matapos ang buong araw ng pagsasana ay sinamantala ng mga aswang ang pagkakataong yon. Kung ganoon, sama-sama natin silang haharapin. Kailangan natin silang itaboy. Hindi na po kailangan, la. Kayo na lang po ang mananatili dito sa loob. Ako na nga harap sa mga aswang na yun. Mga ordinaryong aswang lang naman po sila kumpara sa mga nilalang na nakalaban ko sa pagsasanay. Apo, sigurado ka ba? Kakayanin mo ba talaga ang mga aswang na yon? Eh ang haba-haba pa niyang suot mo. Apo, la. Kung hindi ko kayang harapin ang ilang aswang na to, paano ko maililigtas ang 3 nilalang na nakakulong sa kanilang lungga? Napangiti ang babaylan at bahagyang tumango. Hindi nito akalaing ganoon pala talaga katapang ang bata at wala itong kahit na ano na laban na inaatrasan. Sige, Amara, pagbibigyan ka namin sa iyong gusto. Ngunit tandaan mo ang lahat ng iyong natutuhan. Apo, mahal na babaylan. Marahang binuksan ni Amara ang pinto at lumabas ng bahay. Pagharap niya sa bakuran ay nakita niya ang 5 aswang na nakangisi na nakatingin sa kanya. Aba, lumabas din ang batang may gintong susi. Akala namin ay magtatago ka sa loob hanggang buhay dahil sa takot. Akala namin magtatago ka sa loob habang buhay dahil sa takot. Magtatago? Matatakot? Bakit naman? 5 lang kayo. Isa lang ako. Baka kayo pang maubusin ng lakas. Kaya sige na, huwag na kayong magtilakan at pumila. Magsabay-sabay na kayo para masaya. Nagtawanan ang mga aswang bago sabay-sabay na sumugod. Iwinasiwas naman ng bata ang kanyang patpat. Sa bawat wasiwas niya ay parang lumulutang sa ere ang mahaba niyang manggas. Agad nang inilaga ng unang aswang na sa sobrang bilis ay dumiretso sa isang puno at niyakap yun ng mahigpit. Akala ko ba? Ako ang yayakapin mo. Paasa ka talagang aswang ka. Nalingit lang ako saglit. May kayakap ka ng iba. Pinagpalit mo kaagad ako sa puno. Ang ikalawang aswang ay lumundag mula sa itaas. Ngunit mabilis na yumuko si Amara. Ang resulta, tumama ang aswang sa ulo ng kasama nito. Nagkainitan sa isa't isa ang mga aswang at nahantong sa away. Huwag kayo mag-away. Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Nagsisisihan na kayo. Tsaka na lang kapag natalo ko na kayong lahat. Galit na, muling sumugod ang 2 nilalang. Ngunit mabilis na umiwas si Amara. Dahil sa pagmamadali, nagsalbukan muli ang kanilang mga noo. Sa lakas ng kanilang puwersa, ay dumilim ang paningin ng mga ito. Mukhang pareho na kayo nakakakita ng bituin ngayon. Muling pinag-untog ni Amara ang 2 hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga ito. Samantalang ang mga natitirang 2 aswang ay sabay na nagtangkang dakmain ng bata. Ngunit mabilis na tumabi si Amara
kaya ang dalawa ang nagkabanggaan at gumulong sa damuhan. Ang gagaling nyo, hindi ko na kailangan na lumaban. Kayo na mismo ang nagpapabagsakan. Napahiya naman ang 5 aswang. Ang isa ay hinihimas ang noo, ang isa naman ay nakayaka pa rin sa puno, habang ang iba ay nakaupo sa lupa na nahihilo pa rin dahil sa naganap na banggaan. Samantala, ang bata ay umupo lamang sa damuhan, pasipol-sipol, habang nagpapaypay gamit ang mahabang laylayan ng damit na kanyang suot. Umatras na tayo, nakakahiya na . O bakit? Hindi nyo nakukunin ng susi? Akala ko ba'y matatapang kayo? Hindi na sumagot ang mga nilalang, dali-dali silang tumakbo palayo sa bahay ng babaylan habang nag-uunahan pa sa pagtakbo. Sa loob ng bahay, hindi napigilan ni naman ng Iska at ng babaylan ang matawa. Apo, hindi ko alam kung nakikipaglaban ka ba o naglalaro ka lamang sa kanila . Isang bagay ang tiyak, ngayong gabi, mas mabigat pa ang inuuwing hiya ng mga aswang kaysa sa kanilang mga sugat. Nakangiting bumalik si Amara sa loob ng bahay habang muling hinahawakan ng gintong susi na nakasabit sa kanyang leeg. Kinabukasan, matapos ang tanghalian, nagpasya si Amara na magtungo sa kagubatan upang mangaso. Nais niyang makatulong kinaman ng Iska at sa babaylan upang magkaroon sila ng sariwang pagkain. Lola, wag na po kayo mag-alala. Ngayong tuyo na ang damit ko. Kaya ko na magganap ng ulam. Hindi ako lalayo. Mangangasilan po ako at babalik din agad. Mag-ingat ka, Apo. Apo, hindi na po ako katulad ng dati. Isinukbit ni Amara ang kanyang pana at ang itak sa kanyang baywang bago nagtungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Tahimik siya naglalakad habang pinagmamasdan ang paligid. Naghahanap siya ng maaaring mahuli. Ngunit habang nagmamasid, may kakaibang kilo siyang napansin. Ang isang patay na usa na halos kalangsay na sa pagkabulok. Nilapitan ng isang malaking itim na uwak na walang tigil sa pagtuka sa nabubulok nitong laman. Uwak lang pala. Akala ko pa naman kung ano na. Akma na sana siyang aalis nang biglang tumigil ang ibon. Napalingon ito sa iba't ibang direksyon na para bang tinitiyak na walang nakamasid. Kasunod noon ay nagsimulang magbago ng anyo ito. Unti-unting humaba ang katawan ng uwak, lumitaw ang mga kamay at paa, habang naglalaglagan ng may itim na balahibo. Sa loob lamang ng ilang sandali ay isa na itong aswang. Hindi maaari. Aswang palang isa ngayon, kagaya ng mga awak na nakalaban ko rin noon. Hindi napansin ng aswang ang batang nakasilip sa likod ng makapal na punong kahoy. Pinunasan lamang nito ang dugo sa kanyang bibig bago nagsimulang maglakad papasok sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Mukhang may pinupuntahan siya. Kailangan ko siyang sindan. Hindi nag-aksaya ng oras si Amara. Maingat niyang sinundan ng aswang habang sinisiguro na hindi siya mapapansin nito. Napakahaba ng kanilang nilakad. Habang tumatagal ay lalo lamang kumakapal ang kagubatan. Halos hindi na nakakapasok ang liwanag ng araw dahil sa nagsisiksikang mga puno at baging. Hindi pa ako nakararating sa bagang ito ng gubat. Mukhang may nakakubling sibilisasyon sa lugar na to. Ilang ulit pang luminga ang aswang bago tumigil sa harap ng isang napakalaking batuhan na halos natatakpan ng makakapal na baging. Lumapit ito sa isang siwang sa bato at mabilis na pumasok sa loob. Dahan-dahan na sumilip si Amara, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan. Sa likod ng makakapal na baging ay nakatago ang bunganga ng isang napakalawak na yungib. Mula sa loob ay maririnig ang samot-saring angel, tawanan at yabag ng napakaraming aswang. Nandito lang pala sila. Ito ang kanilang lungga. Mahigpit ng hinawakan ng gintong susi habang pinagmamasdan ang napakalaking kuweba sa pinakapusod ng kagubatan. Sa sandaling yon, napagtanto niyang natagpuan na niya pinagtataguan ng mga aswang at ang lugar na maaaring maging simula ng pinakamapanganib niya na misyon. Nararamdaman ko na sa kailaliman ng yungib na yun sina Lanaya, Tarak at Marina. Kailangan ko silang iligtas. Pero bago yun, dapat mo na itong malaman ni na Lola at ng babaylan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amara. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay ng babaylan. Halos hindi na niya alintana ang pagod sa kagustuhan na maibalita ang kanyang natuklasan. Lola, mahal na babaylan, nasan po kayo? Nandito na po ako, may maganda po akong balita. Agad nang binuksan ang pinto ng bahay, ngunit katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Walang tao sa loob ng bahay. Nakapatay ang apoy sa tapugan at wala rin ang tungkod ng babaylan. Pati ang tungkod ni Manang Iska ay wala sa dati nito na pinaglalagyan.
Oh, sino naman kaya sila nagpunta? Nilibot niya ang buong bahay, ngunit wala siyang nadatnan. Agad siyang lumabas at tumakbo patungo sa lawa upang magtanong sa sirena. Sirena, magpakita ka sa akin. Gusto kitang makausap. Ilang sandali ang lumipas bago nagsimulang umalon ang tubig. Mula sa ilalim ay dahan-dahang lumitaw ang namumugtong sirena. Namamaga pa rin ang magkabilang mata nito. Bahagyaman lamang ay hindi pa lubusan na nawawala ang kulay ube na iniwan ng mga suntok ng batang si Amara. Amara, ikaw ba yan? Pasensya na kung medyo malabo ang tingin ko ha. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin magaling ang pamamaga ng mga mata ko. Sa totoo lang, parang dalawa ka pang ang nakikita ko eh. Pasensya ka na ulit. Pero may itatanong sana ako. Nakita mo ba sina Lola at ang babaylan? Hindi. Nagpapahinga lang ako rito. Simula kanina, wala akong nakita na dumaan sa lugar na to. Kung tutuusin, hindi pa nga kita maaninig ng maayos. Napalakas pala talagang pagkakasanto ko. Huwag mo nang ipag-alala ang nangyaring yon. Sige Serena, maraming salamat. Patawad na lang ulit dahil sa sinapit mo. Iniwan niya ang lawa at nagtungo naman siya sa bahagi ng kagubatan kung saan madalas makita ang anggitay. Hindi nagtagal ay lumabas ang anggitay mula sa likod ng mga puno. Bahagya nitong iniunat ang kanyang mga balikat, pati na rin ang kanyang leeg, na tila nananakit pa rin ang buo niyang katawan. Nakita mo ba sina Lola at ang babaylan? Hindi. Hindi ako umalis sa bahaging ito ng kagubatan. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang buong katawan ko dahil sa naging pagsasanay natin. Hindi pa rin ba nawawala ang pagod mo? Hindi ako katulad ng anak kong si Tarak. Wala akong mutya at wala rin akong gintong buhok. Kaya mas mabilis akong mapagod at mas matagal akong makabawi ng lakas. Ganun po ba? Napayuko si Amara. Hindi pa rin siya mapalagay. Kahit wala siyang nakuhang sagot mula sa Serena at sa Anggitay, nagpasya pa rin siya na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. May isa pa? Si Lenara? Baka nakita niya sina Lola at ang babaylan? Tumangwang ang Anggitay at sumipol ng malakas. Ilang sandali pa isang batang tikbalang ang mabilis na dumating at lumuhod sa harapan ni Amara. Siya si Tagak, ang kapatid ni Tarak. Sumakay ka, ihahatid ka niya sa kinaroroonan ni Lenara. Mas mabilis kayo makakarating kung siya ang sasakyan mo. Agad na sumakay si Amara sa likod ng batang tikbalang. Sa isang malakas na arangkada ay mabilis silang kumaripas sa gitna ng kagubatan. Nilalampasan nila ang matataas na puno, mga ugat at malalaking bato hanggang sa marating nila ang isang masukal na bahagi ng gubat. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang malawak na bahagi ng kagubatan. Ngunit pagdating nila roon ay agad na nanlaki ang mga mata ni Amara. Lenara, ano nangyari sa'yo? Nakahandusay sa damuhan ng babaeng tuod. Sugatan ng kanyang katawan, marami sa kanyang mga baging ang naputol at may mga bakas ng maitim na dugo sa paligid. Mabilis na lumapit sina Amara at ang Anggitay upang alalayan siya. Lenara, sino may kagagawa nito sa'yo? Dumating ang mga aswang. Nasaan ang babaylan? Nasaan ang lola ko? Nakita mo po ba sila? Sinubukan kong pigilan sila pero hindi ko nagawa. Nangihina pa ako mula sa naging pagsasanay natin. Hindi ko sila napigilan. Anong ginawa nila kay ni Lola at sa babaylan? Dinakip nila. Dinala nila ang dalawa papunta sa pinakapusod ng kagubatan. Napayuko si Amara. Mahigpit nang hinawakan ng kanyang kampilan at napakuyom ng kanyang kamao. Kasalanan ko to. Kung hindi sana ako umalis, nakatulong sana ako sa pagtatanggal sa teritoryo. Wala kang kasalanan, Amara. Tungkulin namin ang pangalagaan ng babaylan. Subalit nabigo kami. Patawarin mo kami. Nabigo kaming gampanan ng aming tungkulin bilang mga tagapagbantay. Hindi niyo kinakailangang humingi ng tawad sa akin, Lenara. Wala kayong kasalanan. Huwag nang sisihin ang mga sarili niyo. Hindi pa kayo ganap na nakakabawi ng lakas dahil sa pagsasanay natin. Ang may kasalanan ay ang mga aswang na yun. Umanda sila sa akin. Naningkit ang mga mata ni Amara habang nakatingin sa direksyon ng pinakapusod ng kagubatan. At ngayon, ako naman susundukin na Lola at sa babaylan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amara. Sa isang iglap ay sumakay siya sa likod ng batang tikbalang. Kaibigang tikbalang, dalhin mo ako sa ligtas na lugar, malapit sa lungga ng mga aswang. Bilisan natin. Tumango ang batang tikbalang. Sa isang malakas na arangkada ay kumaripas ito sa gitna ng masukal na kagubatan. Nilampasan nila ang matatayog na puno, malalalim na bangin at makakapal na halaman hanggang sa marating nila ang isang mataas na bahagi
na natatakpan ng malalaking bato at mga palumpong. Huminto ang tigbalang at saka yumuko upang makababa si Amara. Hanggang dito na lamang ako. Kapag lumapit pa tayo, maamoy na ako ng mga aswang. Iligtas mo sila, lalo na ang kapatid kong si Ate Tarak. Gusto ko mang tumulong, pero wala akong sapat na kakayahan para makatikma. Ang alam ko lamang ay magliwalay sa gubat at tumakbo. Salamat kaibigang tikpalang. Hintayin mo ako rito. Huwag ka munang umalis. Magtago ka lang. Pinapangako kong babalik ako rito at ililigtas ko ang kapatid mong si Tarak. Maingat na gumapang si Amara patungo sa gilid ng malaking bato. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang ulo upang silipin ang napakalaking lungga ng mga aswang. Ilang sandali pa lamang ang lumipas ay nakita niya naglabasan ng ilang aswang mula sa bungad ng yungib. Mahigpit nilang hinila ang dalawang bihag. Nanlalaki ang mga mata ni Amara sa kanyang mga nakikita. Oh, Lola, tama nga. Sila Nara. Kasunod ni Manang Iska ay ang babaylan. Nakatali ang kanilang mga kamay at pilit silang itinutulak paloob sa madilim na lungga. Pinagmamadali sila ng mga aswang sa paglalakad. Binalaan sila ng mga aswang na wag ubusin ang pasensya ng mga ito. Nadapa si Manang Iska, ngunit agad siyang marahas na hinila ng isang aswang. Ganoon din ang ginawa nila sa babaylan hanggang sa tuluyan silang maitulak, papasok sa kailaliman ng kuweba. Magtiis lang kayo, Lola. Mahal na papailan. Susunduin ko kayo at kapag oras na, pananagutin ko ang bawat aswang na gumawa nito. Maingat na nagpalipat-lipat si Amara sa likod ng malalaking bato at mga ugat ng puno habang palihim na papalapit sa bungad ng lungga ng mga aswang. Konti na lang, makakapasok na ako. Ngunit sa pagmamadali niya, hindi niya napansing kakaiba ang bahaging kanyang naapakan. Biglang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Tuloy-tuloy siyang nahulog sa isang napakalalim na uka. Ilang sandali pa'y bumagsak siya sa malamig na sahig na bato. Aray, buti na lang at hindi unang bumagsak ang ulo ko. Dahan-dahan siyang tumayo at pinagpag ang kanyang damit. Pag-angat niya ng tingin, bumungad sa kanyang isang napakalaking pinto ang bato. May makapal na itim na usok na tila buhay ang bumabalot sa buong pinto. Sa gitna nito ay may isang malaking kandadong bato, nakahugis ng gintong susi. Eto na yun, eto na ang isa sa mga pintuan. Naku, maraming salamat sa batala. Pinadali niya na mismo ang pagpunta ko rito. Biglang kumislap ang gintong susi na nakasabit sa kanyang leeg. Unti-unti ring nagliwanag ang mga ukit sa pintuang bato. Ako mga ang susi, mabuti na lang at dito ako dinala ng pagkakahulog ko. Akma na sana niyang ilalapit ang susi nang makarinig siya ng sunod-sunod na yabag. Lumitaw ang 4 na aswang na nagbabantay sa pintuan. Sabay-sabay nila na sinugod si Amara. Aba, hindi man lang kayo marunong pumila. Winasiwas ni Amara ang kanyang kampilan. Napaatras ang unang aswang, habang ang ikalawa ay nadulas sa lumot at tumama ang mukha sa bader. Ang ikatlong aswang ay mataas na lumundag upang sakmalin siya. Ang taas ng talon mo, kaso mali ang napuntahan mo. Bahagya siyang yumuko, dumiretso ang aswang at bumangga sa kasama nitong katatayo pa lamang. Ang huling aswang ay sumugod habang nakataas ang mga kuko. Mukhang ikaw na ang pinakamatalinnis sa grupo. Bigla niyang inihagis ang isang maliit na bato. Napatingin ang aswang sa bato. Kasunod doon ay malakas na sinipa ni Amara ang puweta ng nilalang. Dumiretso ito sa pintuang bato at nawala ng malay. Ayos, tulog na kayong lahat. Mga wala naman pala kayong mga bitaw. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amara. Inilapit niya ang gintong susi sa kandado. Pagkasalang ng susi ay kusang umikot ito. Umalingaw ang malakas na ugong habang unti-unting naglalaho ang itim na salamangka na sa paglaon ay nasundan sa pagbukas ng napakalaki na pintuang bato. Agad na pumasok si Amara. Ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa ay bumungad sa kanyang isang batang babae na nakasuot ng kasuotan na yari sa mga dahon. Matulis sa mga tenga nito na malilibutan ng nilalantang mga halaman. Mahigpit na nakagapos ang kanyang dalawang kamay na mga kadenang yari sa itim na salamangka. Ikaw ba si Linaya? Oo, ako nga si Linaya. Huwag mo akong sasaktan. Palayain mo ako. Huwag ka mag-alala. Ako si Amara. Kakampi ako. Narito ako dahil palalayain kita. Itinaas ni Amara ang gintong susi. Muling sumiklab ang gintong liwanag nito. Unti-unting nabalot ng liwanag ang mga kadena hanggang sa magsimulang mabiyak ang maitim na salamangka.
Ang gindang susi, ikaw ang batang itinakda na magliligtas sa amin. Sa isang malakas na kalabog, tuluyang nabasag ang mga kadena hanggang sa malaya na nakatayo si Lunaya. Maraming salamat, Amara. Matagal kitang hinintay. Sa wakas, malaya na rin ako. Amara, hindi sapat ang pasasalamat lamang. May isang bagay akong dapat ipagkaloob sa'yo. Iniunat ni Lunaya ang kanyang palad. Mula rito ay unti-unting umusbong ang isang maliit na gintong butel na kumikislap na tila buhay. Ano yan, Lunaya? Ito ang mahiwagang bini ng kalikasan. Taglay nito ang kapangyarihan na magpapatuba at kumantol ng mga halaman. Habang malinis ang iyong puso, tutugon ito sa iyong kagustuhan. Gamitin mo lamang ito sa kabutihan. Maraming salamat, Lunaya. Iingatan ko ito at gagamitin lamang sa tama. Ilang sandali ay may panibagong mga aswang ang dumating. Ngumiti si Lunaya at ipinatong ang kanyang palad sa sahig. Sa isang iglap ay umusli ang napakaraming malalaking tuod mula sa lupa. Kasabay nito ay gumapang ang makakapal na ugat at baging na mahigpit na humarang sa pintuan. Tinuhog ng matutulis na ugat ang ilang aswang, habang ang iba naman ay naipit sa pagitan ng naglalakihang tuod. Kahit anong pilit nila ay hindi sila makapasok sa loob. Ang galing mo pala talaga, Lunaya. Manang-mana ka sa nanay mong si Lenara. Hindi sila makapapasok rito sa ngayon, ngunit hindi tayo dapat magtagal. Nasaan si Tarak at Marina? Alam mo ba kung saan sila nakakulong? Alam ko ang daan, Amara. May lihim na lagusan sa kabilang silid. Doon tayo tutungo. Ang ikalawang pintuang bato ay naroon. Agad silang tumakbo sa makipot na lagusan. Madilim at malamig ang daanang yon hanggang sa marating nila ang isa pang malawak na silid. Ngunit bago pa sila makalapit sa ikalawang pintuan ay nagsilabasan ang mga bantay na aswang. Eto na naman sila, Lunaya. Subukan mo ang ibinigay kong butel. Ngayong malaya na ito sa itim na salamangka. Gagana na ang kapangyarihan niyan, Amara. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang mahiwagang butel. Agad niya itong idinikit sa lupa. Biglang yumanig ang sahig. Bumuka ang lupa sa ilalim ng mga aswang. Sa isang iglap, kinain ng lupa ang ilan sa kanila hanggang leeg. Huwag mo na kayong gagalaw. Mabilis na itinapat ni Lunaya ang kanyang mga kamay sa mga nakabaong aswang. Tumubo ang matutulis at matitinik na halaman mula sa mga bibig ng mga ito. Dumaan ang mga ito sa loob ng kanilang katawan at lumusot sa kanilang mga mata. Isa-isang napas lang ang mga aswang at tuluyang natahimik ang buong paligid. Ang bilis sa ating nanalo. Nagmukha sila mga katatubo lamang na makahiya. Ang galing-galing naman ng mahiwagang butil na Lunaya. Mas malakas ang kapangyarihan ng kalikasan kaysa sa iniisip nila. Nagkataon lang talaga na naisahan ako ng tusin nilang pinuno. Lumapit si Amara sa ikalawang pintuang bato. Muling kumislap ang gintong susi. Unti-unti nitong winasak ang itim na salamangkang bumabalot sa kandado. Isiniksik ni Amara ang susi. Umikot ito ng kusa. Kasabay ng malakas na ugong ay dahan-dahan na bumukas ang ikalawang pintuan. Pagpasok na sa loob, bumungad sa kanilang isang batang tikbalang na may mahaba at maningning na gintong buhok. Nakagapos din ito ng may itim na kadena. Ikaw ba si Tarak? Napangiti ang batang tikbalang kahit halata ang kanyang panghihina. Oo, ako si Tarak. Matagal ko na ngayon hinihintay ang pagdating mo. Kanina ko pa nararamdaman na darating kayo ni Lunaya dito sa aking kulungan. Huwag ka mag-alala, Tarak. Ilang sandali na lamang at makakalaya ka na. Dala ko ang gintong susi na magpapalaya sa'yo. Inilapit ni Amara ang gintong susi sa maitim na kadena. Muling sumiklab ang liwanag ng susi hanggang sa isang-isang mabasag ang mga salamangkang nakagapos sa batang tikbalang. Sa wakas, malaya na rin ako. Tumayo si Tarak at marahang humawak sa kanyang maningning na gintong buhok. Humugot siya ng isang hibla. Amara, tanggapin mo to. Para sa'yo to. Bilang pasasalamat ko. Ano ang kapangyarihan nito? Ang gintong buhok ng lahi namin ay nagbibigay ng pambihirang bilis at lakas. Sa oras ng panganib, tutugon ito sa'yo. Isang hibla lamang kailangan upang tulungan ka. Sa wakas, dalawa na kami ni Tarak ang napalaya mo, Amara. Isa na lamang natitirang bihag. Tarak, alam mo ba kung nasa nila kinukulong si Marina? Lunaya, alam ko kung saan nakatago ang ikatlong pintuan. Sumunod kayo sa akin. Magkakasabay na tumakbo ang tatlo patungo sa pinakailalim ng kuweba. Mas lumalamig ang paligid habang bumababa sila. Hanggang sa tumambad sa kanilang ikatlong pinto ang bato. Ngunit sa pagkakataong yon ay mas marami ang nagbabantay ng mga aswang.
Mukhang buong ang kanila ang nakaduty sa ikatlong pintuan. Amara, gamitin mo ang gintong buhok na binigay ko sa'yo. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang gintong hibla. Sa isang kisap mata ay gumaan ang kanyang katawan. Halos hindi na siya makakita. Sa bilis ng kanyang pagkilos. Nalito ang mga aswang kung saang bahagi na siya naroroon. Nandito ako. Tinapik niya ang balikat ng isang aswang. Paglingon nito ay wala na naman siya. Habang nalilito ang aswang, ay mabilis na sinipa ni Amara ang puweta ng mga ito sa lakas ng sipa. Na tila pinagsamang 4 na paa ng tikbalang. Diretso itong bumangga sa 3 pa nitong mga kasamahan. Mukhang nagagamay mo na agad ang gintong buhok na bigay ni Tarak, Amara. Ang usay mo? Ang Alinaya. Sa ngayon, gusto ko namang subukan ulit ang mahiwagang butil. Ipinatong ni Amara ang kanyang palad sa lupa. Biglang umusbong ang makakapal na baging at pinulupot ang mga ito sa mga aswang. Mabilis nang pinulupot ang mga baging sa bawat nilalang hanggang sa magmistulang malaking bilog ang pagkakagapos ng mga ito. Mukhang may kulang pa sa ginawa mong pagkabuhol-buhol sa kanila, Amara. Ano naman yung Tarak? Eto, panoorin mo. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ng batang tikbalang. Gumulong ang nagkakabuhol-buhol na mga aswang na parang malaking gulong paibaba sa lagusan. Aba, ang lakas ng sipa mo ah. Ginawa mo silang ordinaryong bola. Napahalakak na lamang ang 3 bata bago lumapit sa ikatlong pintuan. Doon, muling kumislap ang gintong susi. Unti-unting naglaho ang maitim na salamangkang bumabalot dito hanggang sa bumukas ang napakalaking pintuan na bato. Pumasok silang 3 sa loob, ngunit sa halip na isang selda ay isang maliit na lawa ang bumungad sa kanila. Hindi malinaw ang tubig nito, maitim ito na tila walang hanggan ang lalim. Sa gitna ng lawa ay nakita nila ang batang Serena. Pilit itong lumalangoy, ngunit tila may kung anong humihila sa kanya paibaba. Marina, ako si Amara. Ililigtas ka namin. Amara, hindi ako makawala rito sa tubig. Tulungan niyo ako. Matagal ko siyang gustong lumaya sa isinumpang lawang to. Napansin nila ang maitim na tanikala ng salamangka na nakapulupot sa buntot ni Marina. Huwag ka mag-alala, Marina. Hindi ka namin iiwan dito. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang gintong susi at dahan-dahan niya itong itinapat sa maitim na lawa. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na gintong liwanag. Unti-unti nitong tinabunan ang buong lawa habang ang maitim na tubig ay nagsimulang luminaw. Ang makapal na sumpa na bumabalot dito ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng kapangyarihan ng susi. Ang sumpa, kung sana itong nawawala. Kasabay ng pagliliwanag ng lawa ay nagsimulang mabiyak ang maitim na tanikala na nakapulupot sa buntot ni Marina hanggang sa tuluyan ito na nagkadurog-durog. Malaya na ako. Sa sandaling yon, kumislap ang bughaw na mutyang nakasuot sa korona ni Marina. Kumalat ang malamig na liwanag sa buong silid habang ang kanilang buntot ay unti-unting naglaho at napalitan ng 2 paa. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng lawa sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng pagkakabilanggo. Nagkaroon ka na rin ng mga paa, Marina? Masayang tura ng batang si Tarak. Wala nang sumpong pumipigil sa kanya. Wika naman ni Lunaya. Samantalang, lumapit si Marina kay Amara habang nakangiti. Amara, dahil sa iyo ay muli ko nasilayan ng kalayaan, hindi sapat ang salitang salamat para masuklihan ang ginawa mo. Marahang inalis ni Marina ang makinang na bughaw, na mutya, na palamuti sa gitna ng kanyang mahiwagang korona. Hindi ito nawala ng liwanag, kahit maalis sa korona. Tanggapin mo itong mutya ng tubig. Ano naman ang kapangyarihan ng mutya ng tubig? Habang nasa iyo to, magiging kakampi mo ang tubig. Magagawa mong huminga sa ilalim nito. Kumilos ang mabilis sa mga ilog at lawa. At tatawagin kayo ng mga alon sa oras ng panganib. Gaya ng ibang handog, gamitin mo lamang ito para sa kabutihan. Magalang na tinanggap ni Amara ang mutya at isinabit ito sa tabi ng gintong susi. Maraming salamat, Marina. Ipinapangako kong iingatan ko ang mga handog nyo at gagamitin ko lamang ang mga ito pang wakasan ng kasamaan ng mga aswang. Nagkatinginan sina Lunaya, Tarak at Marina. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng pagkakabihag, muli silang nagkasama bilang malalayang tagapangalaga ng kalikasan. Biglang kumislap ang mutya ng tubig na hawak ni Amara. Kumalat ang bughaw na liwanag sa paligid nilang 4. Unti-unting nagmistulang tubig ang kanilang mga katawan
hanggang sa tuluyan sila na maglaho sa silid. Sa isang iglap ay dinala sila ng mutya sa gitna ng pinakamalawak na bulwagan ng yungib. Napakalawak ng lugar, naglalagablab ang maitim na apoy sa magkabilang gilid, habang ang mga pader ay nababalutan ng mga bungo at sinaunang ukit. Sa pinakadulo ay nakaupo sa isang malaking trono ang pinuno ng mga aswang, sa Reyna Ahak. Sa kanan ng trono ay naroon si Manang Iska at ang babaylan, magkasamang nakatali ang kanilang mga kamay at may busal sa kanilang mga bibig. Lola Iska, mahal na babaylan. Napalingon ang dalawa, nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang apat na bata. Dahan-dahang tumayo sa Reyna Ahak mula sa kanyang trono. Hindi maaari. Napalaya mo silang lahat? Naningkit ang kanyang mga mata habang isa-isang pinagmamasdan. Sina Lunaya, Tarak, Marina at Amara. Ang tatlong pesteng matagal ko nang ikinulong. Magkakasama-sama na naman pala kayo. At ngayon, naging apat pa? Tapos na ang pamumuno mo, aswang. Wika ni Amara na ikinakunot ng noon na Reyna Ahak. Biglang sumabog ang napakakapal na maitim na usok mula sa katawan ng Reyna. Nagsimulang manginig ang buong kuweba na wari bang nararamdaman nito ang puot ng pinuno ng mga aswang. Amara, ngayon na, gamitin mo ang mahiwagang butil para hindi gumuho ang buong kuweba. Sinunod ni Amara ang sinabi ni Lunaya. Inutusan niya ang malalaking ugat na patibayin ang buong kuweba nang sa ganoon na hindi sila mabagsakan ng malalaking tipak ng bato. Samantalang, ipinatong naman ng diwatang si Lunaya ang kanyang mga palad sa lupa. Kalikasan, gumising ka. Tuguran ni Lunaya. Sa isang iglap ay umusbong ang naglalakihang ugat at mga punong bumalot sa mga paa na Reyna Ahak. Hindi niyo ako mapipigil, mga bubuet! Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan at napatid ang ilan sa mga ugat. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ako naman. Saad ni Tarak. Nagliwanag ang kanyang gintong buhok. Agad itong humaba at kumislap na parang gintong kidlat. Mabilis nitong tinalian na magkabilang kamay na Reyna Ahak. Huwag mo siyang pakakawalan, Tarak. Upang mas lumakas ang kuryente galing sa buhok mo, babasain ko ng tubig kang Reyna. Itinaas ni Marina ang kanyang kamay. Malalakas na agos ng tubig ang umikot kay Reyna Ahak at unti-unting pinahina ang maitim nitong kapangyarihan. Nangisay ang pinuno ng mga aswang dahil sa bultaheng lumakas galing sa pinagsamang tubig at tila kidlat na puwersa sa gintong buhok ni Tarak. Naisin mang kumawala ng Reyna pero may mga ugat na nakagapos sa kanyang mga paa. Eto na ang katapusan mo bilang paghihiganti sa mga taong pinatay niyo sa Baryo Malinaw at sa iba pang mga nilalang na inyong ginambala. Itinaas ni Amara ang gintong susi. Pinagsama-sama ng apat ang kanilang kapangyarihan. Maging ang mga mutya na inihandog nila kay Amara. Ang gintong liwanag ng susi, kalikasan, gintong buhok at tubig ay nagsanib sa isang sinag at saka ito direkta na tumama kay Reyna Ahak. Hindi maaari! Lubayan niyo ako! Unti-unting naglaho ang maitim na salamakang bumabalot sa kanya hanggang sa wala na siyang lakas na lumaban pa. Gintong susi, tulungan mo ako makalika ng matibay na kulungan na magkukulong sa masamang pinuno ng mga aswang. Narinig ng gintong susi ang samo ni Amara. Sa gitna ng liwanag ay biglang lumitaw ang isang sinaunang arinola na may makapal na takip at mga mahiwagang ukit. Hinigop ng mahiwagang si Sidlan ang nalalabing kapangyarihan na Reyna Ahak. Pakawalan niyo ako! Huwag niyo akong ikulong sa arinolang yan! Hindi mo na kami mapipigilan pa. Ang mabaho na tulad mo ay nababagay lamang na ikulong sa arinolang to. Singhal ni Amara. Hanggang sa higupin ng tuluyan ng arinola ang pinuno ng mga aswang. Mahigpit na nagsara ang takip at tumahimik ang buong bulwagan. Mabilis na pinakawalan nila Lunaya, Tarak, Manang Iska at ang babaylan mula sa pagkakatali. Amara, ipinagmamalaki kita po ko. Natupad mo ang itinakdang kapalaran mo, Amara. Magkakasabay na lumabas sina Amara, Manang Iska, ang babaylan, Lunaya, Tarak at Marina mula sa kailaliman ng yungib. Habang papalayo sila, unti-unting naglalaho ang maitim na ulap na bumabalot sa pinakapusod ng kagubatan. Muli ding narinig ang huni ng mga ibon at ang banayad na pag-ihip ng hangin. Pagsapit nila sa bungad ng kuweba ay isang batang tikbalang ang mabilis na kumaripas, papalapit sa kanila. Ate Tarak?
Masayang niyakap ng batang tikbalang si Tarak. Halata sa mukha nito ang matinding pananabik matapos ang mahabang panahon ng kanilang pagkakahiwalay. Ayos na ako. Malaya na tayong lahat. Napangiti si Lunaya habang pinagmamasdan ang magkapatid. Si Marina naman ay tahimik na tumingin sa malinaw na lawa sa di kalayuan. Tanda na tuluyan na naglaho ang sumpa na bumabalot sa kagubatan. Muli nang bumalik ang balanse sa ating kagubatan. Ang kasamaan ay napawi at ang mga tagapangalaga ay malaya na muling gampanan ang kanilang tungkulin. Panahon na upang bumalik kami sa aming mga tahanan at bantayan muli ang kalikasan. Wika ni Lunaya. Hindi na muli maghahari ang takot sa mga ilog at lawa. Sambit naman ni Marina. At sisiguraduhin namin na hindi na muli makakabangon ng mga natitirang masasamang nilalang. Dagdag naman ni Tarak. Isa-isang nagpaalam ang tatlong mahiwagang nilalang. Bumalik si Lunaya sa kailaliman ng kagubatan kasama si Lunara, ang babaeng tuod. Si Marina naman ay bumalik sa kanyang lawa kasama ang mga sirena. At si Tarak kasama ang kanyang nakababatang kapatid at ang ina nilang ang Gitay ay masayang bumalik sa kanilang tahanan. Samantala, nagkatinginan sina Amara, Manang Iska at ang babaylan. Apo, marami na tayong pinagdaanan. Sa tingin ko, mas mabuting dito na tayo manirahan. Mas ligtas ang lugar na to. Marami pa tayong matututuhan sa mahal na babaylaan. Sangayon po ako, Lola. Parang naging tahanan na rin natin ang lugar na to. Malugod ko kayong tinatanggap. Mula ngayon, hindi lamang kayo mga panauhin. Bahagi na kayo ng tahanang ito. Ngumiti ang maglola habang pinagmamasdan ng kagubatan na unti-unting nababalot ng liwanag. Sa wakas, natapos na ang kanilang pakikipagsapalaran at nagsimula naman ang isang payapang bagong yugto ng kanilang mga buhay.